Jessica's POV. Makalipas ang halos 4 na oras, narating nilang isang liblib na lugar sa Tarlac. Nagtataka man kung bakit di man lang siya pinagkabalang piringan ng mga lalaking kumuha sa kanya, hindi niya na pinansin pa. Malamang na may dahilan ng mga ito kung bakit tila kampante ang mga to nang hindi siya makakatakas o gagawa ng bagay ni kasasakit ng katawan ng mga to. Pagkababa nila ng sasakyan ay walang pakialam na pabalya siyang tinulak ng isang lalaki sa isa pang lalaki na sa tingin niya ay kilala niya. Lumayo dito sa kanila at may tinawagan habang naghihintay sila sa labas ng isang warehouse. Nilibot niya ang kanyang paningin sa lugar upang pag-aralan yon. Madali lang sana siyang matatakasan ng tatlo, kung di lang siya nakaposas, medyo nahihilo. Alam niyang may halong pampatulog ang kung anumang tinurok sa kanya bago siya dakpin ng 3 lalaki kanina. Kung susuriing mabuti, hindi abandonado ang lugar, bagamat may mga sirang sasakyan na nakatambak. Malinis naman at di matalahib. Kulay puti ang warehouse sa tila katatayo lang. Hindi ganoon kalaki di tulad ng mga warehouse na makikita sa katabi ng mga kumpanya. Pero mukhang moderno at hindi paghihinalaan ng kung sino mang magagawi sa lugar na to. Naramdaman niyang lumapit sa kanyang lalaki. Bahagyang hinawakan ng braso niya. Akmang pipigla siya para layuan siya nito nang bigla itong bumulong. Ngunit dinig na dinig niya. Go with the flow, Purple. Huwag kang babagawa ng bagay ni kasasakit mo. Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses nito kaya naman humarap siya rito at pinakatitigan ng lalaki. Muntik mawala sa isip niyang taong to. Wala ka talagang magaling. Peste ka? Anong ginagawa mo rito at bakit ninyo ko dinala dito? Mahina ngunit mariing tanong niya. Napakadali para sa kanyang tuhurin to at patulugin, ngunit hindi niya ginawa. Gusto niya rin kasing malaman kung anong pakay sa kanya ng kusino mang leader ng mga ito at kung bakit siya dinala sa lugar na to. Kilala mo ko. Boyong? Ang 1,100 mayabang na manliligaw ko noon. Hanggang ngayon talaga sakit pa rin ang ulong hatid mo sa aking lalaki ka? Agap niya rito. Ano? May sasabihin ka pa? Kamusta ang mama mong si Aling Judith na dakilang tsismosa sa lugar ng Santa Maria? Giit niya pa na bahagyang matigilan ang lalaki. Ilang beses tong kumarap at saka nanlala kaya mga mata na tinitigan siya. Jessica, ikaw nga ba talaga yan? Akala ko kamukha mo lang. Akala ko nagkakamali lamang ako. Maraming nawawala sa maling akala. Gusto mo patunayan ko sa'yo? Tapusin kita ngayon kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong ginagawa mo rito at kung bakit ninyo ako dinala dito. Napipikon ng sambit niya. Bahagya pang lumapat sa kanya si Boyong bago muling bumulong. Gusto kong makausap ni Supremo? Kinabahan siya. Matagal niya nang gustong makita at makilala ang pesting Supremo na yon. May kinalaman sa pagpano ng Papa at Ate Rose niya ang tinatawag ng mga tong Supremo. Ngunit sa nakalipas sa 6 na taon hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong makita o mahuli man lamang ito. Masyado tong matinik at tahimik kung kumilos. Bakit ka nandito, Boyong? Mahina niyang tanong. Bago lang ako sa gantong trabaho. Hindi ko rin alam na ganito palang napasukan ko. Nirekomenda lang sa akin ng pinsan ng papa ko. Dati sa warehouse ako ng Lee Enterprise nagtatrabaho hanggang pumili ng 10 lalaking supervisor namin na ipapadala sa ibang bansa. Napasama ako sa napili. Doon ko lang nalaman illegal palang trabahong mapapasukan ko. Napahintuto nang dumating isa pang lalaki na kasama nila kanina. Kaagad siyang hinawakan ito sa braso at hinila. Tara na sa loob. Bumukas ang pinto ng warehouse at bumungad sa kanila ang 2 armadong lalaki. Naka-all black naman ang mga to. Nakabaliktaran ng mga kasama niya. Naramdaman niyang hinawakan ni Boyong ang sikon niya, hindi upang itulak siya kundi upang pasimple siyang alalayan. Piringan niyo siya bago niyo dalhin kay Supremo? Ana isang lalaking papasa ng bouncer sa club. Malaking tao to at puno ng tattoo ang braso. Matangkad din to at malaki ang katawan. Parang napatibay ng mukha na kahit ilang beses sa kupin, hindi mababangasan. Maya-maya pa'y piniringan na nga siya. Wala man siyang makita, narinig niya naman ang lahat, kaya hindi siya nangangamba. Alam niya na hindi rin siya papaslangin, dahil kung yun ang balak ng mga to, kanina pa sana. Ilang minuto rin silang naglakad hanggang sa narinig niya na lamang ang pagsara ng pinto. Inalalayon siyang makaupo. Pinaghiwalay ang mga kamay niyang nakaposas, saka sa magkabilang armchair ay pinosas. Who are you? Anong gagawin ninyo sa akin? Sigaw niya. Naramdaman niyang may itinusok sa braso niya, pero hindi tulad ng bago siya kunin ng mga ito. Wala siyang nadamang pagkahilo at pamamigat ng mga mata. Tila naman hidlang kanang braso niya. Bukod doon, wala na. Welcome back, Purple. Anang baritonong boses.
I want you to know that for the last 5 years, I've been monitoring you. Sino ka? Galit niyang tanong. Hindi niya mabosesa ng lalaki pero sigurado siya. Ito ang tinatawag ng mga alagad nito na supremo. Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ko. Hindi rin naman sana magtatagal ang buhay mo, my beloved Purple. Lumapit to sa kanya at naramdaman niya. Hinawin nitong buhok niya. Maraang umaplo sa magaspang nitong palad sa pisngi niya, pababa at dumin sa bandang balikat niya. Pagkatapos ng ilegal na subastahan, iba nang nagmamayari sa'yo. Hindi ko na kontrolado magiging buhay mo pero itinaas nitong kanang braso niya na hanggang ngayon manhid at wala pa ring pakiramdam. Sa pamamagitan ng tracking device na nilagay sa pulso mo, malalaman kong lahat ng gagawin mo. Lahat ng mangyayari sa'yo kung nasan ka at kung buhay ka pa ba o wala na. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Kaya pala tinurukan siya ng pampamanhid dahil may nilagay na tracking device sa palapulsuhan niya. Pakawalan mo ako. Tigilan mo na ako. Pilit niya nga piniglas ang mga kamay niya na walang pakiramdam. Umaasa na baka sa pamamagitan noon, matigal na ang mga ito sa ginagawa ng mga ito sa kanya. Ano pa ba ang gusto ninyo? Nagawa ko na ang lahat, diba? Binaboy niyo na ako. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? No, Purple. Hindi mo pa nagawa ang lahat. Kailangan ka ng Mafia King para sa mga illegal transactions niya. Pero hindi naman ako papayag na makuha ka nilang sa akin ng Mafia King na wala man lang ako napapala. Kaya naman sa nalalapit na subastahan, kusa kang pupunta sa magiging tagpuan natin. Ibibid ka sa malaking halaga. Sino man ang manalo sa bidding na yun, doon ka mapupunta. Magiging malayo na ba ako sa anino mo pagkatapos? Agap niya rito. Hindi siya sanagot ng lalaki. Sa halip malakas sa tawa lang pinakawalan nito at nag-echo sa buong lugar. Pwede niyo na siyang ibalik sa lugar kung saan niyo siya kinuha. Muling lumapit sa kanya ang lalaki at saka bumulong. Isang maling galaw mo at tatapusin ko ang mga mahal mo sa buhay, Purple. Tandaan mong alam ko ang lahat-lahat sa'yo. Kaya naman naasahan kita sa araw ng subastahan. Yun ang huli niyang narinig sa lalaki. Kagad din siyang inilalayan patayo at inilabas na. Hanggang sa makasakay na ulit siya sa van at makalis sila ay pinanginginigan pa rin siya ng katawan. Hindi siya makakapayag na pati ang buong pamilya ng mama niya ay madamay sa mga nangyayari sa kanya. Kailangan niyang lumayo upang di madamay ang mga to. Pero saan? Saan siya magtatago? Bumaba ka na. Maring utos sa kanya na isang lalaki. Nang sulipan niya si Boyong umiwas ng tingin sa kanya. Kagad siyang bumaba at mabilis sa tumakbo. Di na siya makapag-isip ng matino. Tila napakaraming boses sa isipan niya. May mga imahe siyang nakikita pa ulit-ulit na lang. Kahit ano pang gawin niya, bumabalik siya sa umpisa. Daig niya pang nababaliw dahil sa mga nangyayari sa kanya. Gabi na at madilim sa lugar na pinagbabaan sa kanya. Pero wala na siyang balak pang huminto. Dapat siyang makalayo sa lahat. Pero paano? Saan? Saan siya pupunta? Kanina siya hingi ng tulong. Na makita niya ang karatula ng Welcome to Santa Maria, ay hindi siya nagkatubili pang baybayin ng madilim na daan. Daan papunta sa dati nilang tahanan. Tila tulala pa rin siya habang naglalakad sa gitna ng daan, papunta sa dati nilang tahanan. Tanging iindap-indap na ilaw sa poste lamang ang nagbibigay liwanag sa daang tinatahak niya habang mag-isang naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Ganito rin dati. Noong panahong kailangan niyang kumayod para sa kanilang dalawa ng mama niya. Noong kailangan niyang gumising sa gabi upang pumasok sa trabaho at uuwi ng maaga upang kahit papano'y makapagpahinga. Ganito rin ang oras noon tuwing ihatid siya ni Adam sa kanila. Tuwing madadatnan niya si Frances na nakatayo sa gate ng bahay nila. Ganitong oras din ang tinatapos ni Adam ang relasyon nila dahil na rin sa kanya. At ganitong oras din nung nawala ang dalawang mahahalagang tao sa buhay niya. Peste, parang kahapon lamang nangyari ang lahat. And no matter how many years had passed, she could still remember everything. Everything, she yelled while wiping the tears streaming down her face. Her hands were shaking, her lips were trembling, at mabilis ang kabog ng puso niya. It was painful, still painful. Di naman kasi ganon kadali ang lumimot, at kahit ano pang gawin niya, para lagi siyang bumabalik sa umpisa. Kung saan ang lahat ng sakit na iwan sa puso niya, lahat ng takot mag-isa siyang hinarap, kahit alam niyang hindi niya kaya. Kahit ilang painkiller, sleeping pills at kung ano na pang gamot ang inumin niya, the pain was still there. Hindi mawawala at lalo lang nadadagdagan.
She placed her palm on her chest where she felt her heart beating painfully. Di niya nakuha ang pouch niya sa mini-store. Naroon lahat ng gamot niya. Ang pampakalma niya tuwing nakakaramdam siya ng sakit. She has a panic attack at nagtitrigger ang depression niya tuwing bumabalik sa kanya lahat ng alaalang pilit niyang nililimot. Lahat ng masasakit na nangyari sa buhay niya, hindi niya alam kung paano niya kinakaya at kung kakayanin niya pa ba niya. Because her wounds were never healed. Napakarap-karap siya na manlabo ang kanyang paningin. Dinama ang palad niya ang kanyang pisngi at ganoon lamang pagsilay ng mapait ng ngiti sa kanyang labi. Why am I crying? Bulong niya at saka sumandal sa gate ng dati nilang bahay nang makarating siya doon. Hindi dapat ako umiiyak. Walang dahilan para umiyak pa ako. Marahas niyang pinunasan ng luha. Ilang beses din siyang nagpakawala ng malalim na paghinga upang pakalmahin ang sarili. Pero hindi. Lalo lang naninikip ang puso niya. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata, ngunit sa pagdilat niya, ang mukha ng mama niya na nag-aaway na nakita niya sa kanyang balintataw. Kung ganoon may lalaki ka nga, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Judy, bayaran ka pa rin. Ganon ba talaga ang tingin ng mga lalaki sa kanilang mga babae? Mababa ang lipad? Ito lang ba ang may karapatan na lumigaya? Ang pumili ng babaeng gusto nitong makasama habang sila ng mama niya ay nagdurusa. Kakibat nila palagi ang salitang marumi at salot dahil sa klase ng trabaho nila at kung ano sila sa mata ng mga mapanghusga. Kung di mo sana ako pinagsamantalahan, kung di lang sana ako nabuntis dahil sa kagagawan mo, at kung di lang sana nabuo si Jessica, hindi sana magkakandalit-salit sa buhay ko. Yun ba ang tingin sa kanya ng mama niya? Isang pagkakamali? Ginagawa niyang lahat mapunan lang pagkukulang nito sa kanya bilang isang ina. Nagpapakapagod siya kasasayaw sa club at sinasawalang bahala ang masakit na salita na natanggap niya mabuhay lang silang mag-ina. But still, that's not enough. Dahil para pala dito isang pagkakamali lang na nabuo siya dahil sa kagagawa ng papa niya. Ang pumalit sa mukha ng papa at mama niya ay ang galit na mukha ng tita Rosa niya. Ang legal na asawa ng ama niya na walang pakundangan kung sigurin sila't ipahiya sa lahat. Mapanira kayo ng pamilya. Salot kayo sa lipunan. Pati mukha ng mga kapitbahay nilang nagkukumpulan at walang ibang laman kundi pag-isipan siya ng di maganda. Kanino pa nga ba magmamana yan? Eh di sa maharot niyang ina? Kita niyo nga't kabit ang mama niya at sa bar lang din naman nakuha ng papa niya. Kawawang bata, lumaki na wala sa tamang landas. Sumunod ay ang mukha ng lalaking muntik nang gawan siya ng masama sa kalagitnaan ng gabi. Huwag kang mag-alala, miss. Mabilis lang to. Isa pa magaling ako. Magugustuhan mo ang gagawin ko. Muli siyang nagpakawala ng marahas na paghinga, tsaka ekspertong inakyat ang bakod ng dati nilang bahay. Kagad niya ring binaklas ang 3 jealousy sa kanilang kusina at mabilis pumasok sa loob ng kabahayan. Madilim. Wala siyang maaninag lalo na't nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang siniksik ang kanyang sarili sa kung saan dahil nagiging pula na ang kanyang paligid. Napakarami ng boses ang kanyang naririnig, and then she heard a sweet voice that calms her body and mind. Tahan na, sorry na. It was so soft and reassuring that calmed her for a moment. Pero nawala rin kaagad ang boses na yon. Naging madilim ang paligid. Nagpalitan ng mukha ni Francis na nagpipigil ng galit habang nagsasalita. Pre, wala akong issue sa'yo. Pero pag pinahamak mo sa Jessica, hindi ako mangangako na hindi kita mababangasan. Nagtangis ang ngipin niya sa kaisipan. Wala namang ginagawang masama si Francis, pero galit si Adam dito. Matagal niya na tong naging kaibigan. Wala to ibang iniisip kundi ang kapakanan niya, kahit na nga ba wala itong alam kundi asarin siya. Pero ayaw ni Adam kay Francis. Nagsiselos ito. Hindi man lantarang sabihin sa kanya ni Adam, alam niya, ayaw nitong nilalapit siya kay Francis. Then explain. Nanlalaki ang mata niya na marinig niya ang dating kalmado at mahinang boses na lagi nagpapakalma sa kanya ay nag-iba na. Lumakas, puno ng hinanakit, pait, takot at galit. Wala naman siyang ginagawang masama. Pinipilit niyang baguhin ang sarili niya na maging perpekto sa paningin ni Adam. Ginagawa niyang lahat para ipadama rito kung gaano to kahalaga sa kanya, kung gaano niya to kamahal. Ayaw niya tong magalit sa kanya. Ayaw niya rin na magsinungaling. Gusto niyang maramdaman ito na ito lang ang lalaking pipiliin niya ng paulit-ulit. But she lost him. Naiwala niya si Adam. Kasalanan niyang lahat.
Tama nga sinasabi ng lahat, she's just a mistake. Marrying you was a mistake, Jessica. Hinayaan kong paikutin mo ako sa mga palad mo. Pikit mata kong tinanggap ang panloloko mo. Sorry pero hanggang dito na lang kaya ko. Do what makes you happy. You're free. She was hurt at that time. His words were too painful that she can barely swallow them. Hindi niya kaya mawala si Adam sa buhay niya. Ito na lang ang meron siya pero nawala pa. Naniwala siya. Akala niya yun na ang pinakamasakit. Not until she heard her sister and her father shouting at her. Takbo na, Jessica. Tumakbo ka na. Iligtas mong sarili mo, anak. For the first time in her life, she heard her father calling her anak. Tila may humaplos na mainit na bagay sa puso niya ng mga oras na yon. Pero napalitan ng takot at kaba na makita niya ang duguan niyang ama na nakandusay sa lapag. She never had a chance to talk to her father. She never had a chance to be with her sister. She never had a chance to run, to escape. Napakarap siya ng tuluyang mawala ang lahat ng imahe at boses sa kanyang isipan. Napalitan ng kahungkagan at kadilimang nakapaligid sa kanya. Kinapa niyang kanyang paligid at doon tumalungko. She placed her left hand on her chest and did a light tapping while trying to breathe slowly. Breathe, Jessica. Breathe. Slowly. Breathe. This was how she soothed herself whenever she was feeling like this. Pero peste, the pain never fades away. I just only got worse. She was now having a panic attack. Her heart was racing and beating double time. It was too fast that she felt like it wanted to escape from her body. It was very painful, but she did not want to fight it because the more she tried to stop the panic, the more it would take over her. Mas mahihirapan lamang siya. Mas masasaktan lang at lalong hindi niya nakakayanin pa. The only thing that she could do in this situation was to take her med or sleeping pills, but sadly, she forgot her pouch on the store. Now the last thing she could do is to wait. Wait until the pain was gone. She knew it will only last for a maximum of 20 minutes. She just needed to wait and endure it. Mawawala rin ang sakit. Mawawala rin ang lahat ng sakit. Lilipas din to tulad ng paglipas ng mga nagdang araw at taon. Lilipas nang walang nakakaalam. Nang walang nakakakita sa kanya kung paano niyang kinakaya lahat ng sakit ng mag-isa. Lilipas din ang lahat. Pero kailan? Bakit ang tagal? Napatingin siya sa kanyang palad na hindi pa rin tumitigil sa pangangatog. Doon niya lang din napansin na ang halos 1 pulgadang sugar na sariwa pa at may tahi sa taas ng halos ng wristband na suot niya. Hindi niya rin maramdaman ang hapdi noon. Wala na siyang maramdaman maliban sa sakit sa puso niya hanggang ang 1 palad naging 2 na. Paulit-ulit at salitan sa magkabila niyang pisngi. Kailangan matalo ng sakit ng katawan ang hapdi ng puso niya. Ilang minuto na nga ba ang lumipas? Bakit parang hindi umaandar ang kamay niya ng orasan? Bakit parang ang tagal ng oras? Pinakakalmot na niya ang kanyang braso at balikat. Nang di pa makontento ay iniuntog niya rin ang noon niya sa sahig. Aray! Malakas niyang sigaw. Wala pa ring patid na sinasaktan niya ang kanyang sarili habang impit na lumuluha. It hurts. Make this pain stop. Make it stop. And the lights turned on. Lumiwanag ang buong kabahayan. Napatakip siya sa kanyang tenga habang nakayuko dahil sa nakabibinging katahimikan. May lumuhod sa harapan niya at pilit na tinataas ang kanyang mukha. At nang magtamang kanilang paningin, nasalo niya ang malaman na kulay asul ng mga mata sa kanya'y nakatunghay. And then she heard his voice again. His soft and sweet voice that calmed her heart and mind 6 years ago. Adam's POV. Alam ni Adam na may nanghihimasok na naman sa kanya. Narinig niya ang tunog ng basag na salamin, mga yapak at isang tunog ng isang babae. Nagsusumamo. He calmed himself and went outside his room. Gabi na naman at tulad ng dati nasanay na siya sa dilim. Walang ibang liwanag na makikita sa buong kabahayan, kundi bagyang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa mga bintana. Ngunit sa pagkakataong yon, kagad niya nang binuksan ng ilaw. Wala na siyang pakialam kung sino bang nanloob sa kanya. Di niya na kailan pang hulihin to at gamitan ng dahas dahil sa totoo lang pagod ang katawan niya. Tila blankong isipan niya. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang tumambad sa kanya ang pamilyar na katawan ng babae. Ang suot nitong damit, ang natural nitong bango at ang matingkad nitong kutis na nangingibabaw sa lahat. But why is she crying? Why is she shouting and pleading? What is happening to her? Lumuhod siya sa harap nito at pilit tinaas ang mukha nito upang matitigan siya.
Ganoon na lang din ang pag-aalala at sakit na naman niya na makita niyang luhaan itong mga mata. I'm here. Please don't cry. You'll be safe with me. Hinagkan niya ang noon ni Jessica at hinagpos na mahigpit. Hindi niya alam kung bakit to umiiyak, kung bakit namumulang mukha at ang balikat nito. Pero isa lamang ang sigurado siya. Nasasaktan siya na makita tong lumuluhat labis na nasasaktan. Adam? Walang lakas na pilit siya nitong itinulak, pero mas sinigpitan niya pa ang kanyang pagyakap. It hurts, Adam. Make this pain stop, please. I am begging you. Make it stop. His eyes grew bigger when he felt her body, trembling and her voice shaking because of what? Pain? Sadness? Fear? Or maybe all of them? Ganon din ang pakiramdam niya noon. Nung lahat ng bigat ng problema ay pasan-pasan niya sa balikat niya. Nung naghalo-halo na ang pagod, lungkot, pagkalito, sakit at hirap. Hirap nung pinili niyang tumalikod at palayain to ng labag sa kanyang loob. It must be. Naranasan din ba ni Jessica ang parehong bagay na dinanas niya nung hinahanap niya ito? But he found nothing? Hush, baby. I'm here. We've both fought so hard for so long. Kusang bumagsak ang luha mula sa kanyang mata nang marangaplusan ni Jessica ang mukha niya. Ang parehong pakiramdam ng una niya itong nakilala. His very own Jessica Silverio na napagkamalan niyang bata dahil sa pagiging immature niya. Adam, are you for real? Did you come back for me? Tumango siya at gumiti. Yes, I promise you. I will never let you suffer alone again. Hindi na kita iiwan. Hindi na kita papakawalan. Hindi na kita tatalikuran. Nanginginig pa rin ang katawan nito. Marahas na hinindot na rin ito ang sarili nitong sentido. Nadarama niyang paghihirap ito sa bawat pagpatak ng luha nito. Breathe, Jessica. Slowly, take a deep breath. It hurts. It hurts, Adam. Pumalaho na ito ng iyak habang pinagsusuntok ang balikat niya. Pero ganun pa man hindi siya umiwas. Hindi niya to binitawan. Malaya niyang tinanggap ang pananakit nito sa kanya. Kung yun lang paraan para maibsan ang nararamdaman nitong sakit. Adam, I said make it stop. Ang sakit? Ang sakit-sakit. I know, my sweet. I'm sorry. I know it's painful but I'm here. Hindi kita iiwan. You're safe. Hindi pa rin to kumakalma. Hindi niya na alam kung ano pang dapat niyang gawin. Pero hindi siya titigil. Hindi siya mapapagod intindihin si Jessica, lalo na sa ganitong sitwasyon. He knew it would last for a maximum of 20 minutes. And after that, he was hoping that Jessica will get better. I am sorry, baby. Please. Tell me what you need. I'll do everything. Make this pain stop, Adam. Itigil mo na to bago pa ako mapaslang nito. Masuyo niyang hinawakan ang pisngi nito upang itaas ang mukha nito. Ginawa niya rin to na maganghagkan sa noo. Wala siyang ibang magagawa sa mga oras na yon, kundi pakalmahin to sa pamamagitan ng tapat at magaang salita. Kung pwede ko lang tanggalin lahat ng sakit na nadarama mo. Kung pwede ko lang baguhin lahat ng pinagdaraanan mo. Kung pwede lang, Jessica, gagawin ko. Ang dami mo nang pinagdaanan. Ang dami nangyari sa'yo na wala ako sa tabi mo. Ilang beses kang nahirapan at nasaktan, pero kinaya mo and I am so proud of you, my sweet. Sana alam mo kung gaano kalayo ang narating mo. Humikbi ito at maring kumapit sa mga balikat niya. Damang-daman niya ang pagdiin ng kuko nito sa balat niya, pero ayos lang. Kaya niyang indahin ang lahat. I know you can get through this one too, my love. Pinunasan niyang luha nitong pisngit saka muling hinagkan sa noo. You are brave. You're amazing. You can do it, I know, and I believe that you can get through everything. Huminga to ng malalim habang nakatitig sa mga mata niya. Yes, that's right. Breathe, my love. Take a slow and deep breath. I am here. You're safe. I will not leave you. Sandali itong pumikit bago muling nagmulat at tumitig sa kanya. You are really here. Tamango siya at ngumiti. Masaya siyang narito nga siya at yakap-yakap ang babaeng matagal na nawalay sa kanya. Ilang beses niyang hiniling noon na sana bumalik na to sa piling niya, na mahawakan at mayakap niya na ito ulit. Ang makitang matingkad nitong ngiti sa araw-araw. Ang marinig ang boses nito at makasama to sa oras na pagod na siya. Jessica was his peace. She was his sanity, his calm and his rest. Naabot nito ang kanyang kamay, marang hinaplos sa kamapait ng ngumiti. Didn't I make you feel my love, Adam? He was shocked. Hindi niya inaasang ibabato nitong tanong sa kanya. Adam, tell me, may mali ba sa akin? Hindi ko ba naiparamdam sa'yo noon na mahal kita? Bakit di mo ko pinaniwalaan? Hindi siya sumagot. Sa halip niyakap ito na mahigpit na marahang sumuklay ang buhok nito sa pamamagitan ng kanyang kamay.
I did everything to make you feel that you've important to me, Adam. Kahit alam mong hindi tayo bagay, kahit malayong agwat natin sa buhay, sumugal ako. Pinilit kong patuloyin ka sa buhay ko kahit hindi ko alam kung paano pakikitungan ng mga pakiramdam na bago sa akin sinubukan ko pa rin. Kahit ang dami kong takot at pangamba na baka masaktan lang ako, binaliwala ko para sa iyo. Daman niya ang sunod-sunod na pagpatak ng luha nito sa pisngi niya habang yakap niya pa rin to. I'll let you touch me intimately, even if I'm scared. I trusted you so much. I love you so much. But why, Adam? Why did you break my heart? Mas lalo niya pang hinigpitan ang pagkakayakap niya kay Jessica hanggang tumutulo na rin ang luha niya. Yes, he breaks her heart and she breaks his heart too. They both did a fair share of mistakes, but that was before. Noong mga bata pa sila at mas napangunahan ng maling emosyon ang isip nila. I hate you so much. But I hated myself more because I break your heart, Jessica. Sinaktan kita habang minamahal mo ko and I'm sorry. I'm sorry, Adam. Marahan sa nitong nilayo sa kanya, pinakatitigan sa mga mata. Forget those things, Jessica. I can't. Yes, you can, my love. You just have to stay with me right here and now. You can do that, right? Sunod-sunod tong tumatango habang pilit kinakalmang sarili. Maya-maya pinanasan itong luha sa mata niya at nagtatakang tumitig sa kanya. Why are you crying? Did I hurt you again? Ngumiti lang siya at umiling. Can you do me a favor, my love? Daan-daan tong tumango at tumarap sa kanya. Close your eyes and take a deep breath. Nang pumikit sa Jessica at sinunod ang sinabi niya, pasimple siyang sumipat sa relong suot niya. Konti na lang, ilang segundo na lang. The pain in your heart will be gone for a second. Hinaplos niya ang buhok nito at muling ginawaran ng hagkan sa noo. Unti-unti kumakalma na ito. Nawawala na ang panginig ng kamay nito. Naging panatag na rin ang kaninang mabilis at hirap nitong paghinga. Hanggang sa tuluyan na nga itong kumalma. There you are. You're amazing sweet, Jessica. Puri niya rito nang mawala ng pagpapanik nito. At tuluyan na ngang kumalma. Nang bumagsak ang katawan nito sa bisig niya dahil sa pagod at pag-iyak, kagad nitong binuhat at dinila sa dati nitong silid. Marahan niya itong inihiga sa gitna ng kama at pinakatitigan. I am glad you're back, my love. Sa kabilang banda, kaya pa na ang paghinga ni Jessica na sa tingin ni Adam naghihimbing na sa pagdulog. Hindi man bukas ang ilaw ng kanyang silid, baga niya pa rin naaninag ang maamo nitong mukha dahil sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Ngunit sa gabing iyon, gusto niyang matulog ng maliwanag. Gusto niyang pakatitigan ang maamong mukha ni Jessica habang natutulog. Gusto niyang muling kabisiduhin ang bawat anggulo nito na baka sa tagal ng panahon na nawala ito sa piling niya ay may nakailigtaan na siya. Ginawaran niya na muna ito ng maganghagkan sa noo, saka siya pumunta sa malapit na pinto upang buksan ang ilaw. Binuksan niya rin ang air condition na una niyang pinalagay sa kwarto upang komportable sa kanyang pagtulog. Nang muli siyang bumalik sa kama, kung saan nakahiga si Jessica, ay bahagya siyang napailing. Maliit kasi ang dati nitong kama na hindi niya naman napalitan. Pang-isahan lang yon, at kung katabi siya kay Jessica, baka may siksik niya ito sa gilid. But I want to sleep beside her. Ani ang tila nakikipagtalo rin sa kanyang sarili. Marahan niyang iniusog si Jessica malapit sa dingding, saka siya pumesa sa tabi nito. Konti lang ang espasyo, pero sapat na upang makahiga siya sa tabi nito. Pinakatitigan niya ito habang marang hinahaplos ang makinis itong pisngi. Hindi niya alam kung ano nga ba ang nangyari kay Jessica bago ito pumunta sa bahay niya. Hindi niya alam kung bakit ito umiiyak at kung ano ba ang dahilan. Hindi niya rin sigurado kung dahil ba sa depression kung kahit naabutan niya ito sa ganong sitwasyon. Ganun pa man, masaya siya na sa kabila na nangyari sa kanya ito tumakbo. Sa bahay niya ito pumunta at hindi sa iba. Buwaba pa ang kamay niya nang humahaplos sa pisngi ni Jessica pababa sa leeg nito. Ngunit kumukunot ang noon niya na makita ang neckband o choker na itim nitong suot. Pwede namang kwintas na lang o kaya naman accessories, pero bakit choker? Akmang hahawakan niya sana yon upang tanggalin. Isa pa, tulog na to at baka hindi ito komportabling matulog na may ganun pa sa leeg. Kaya lang gumalaw na ito at sa pagkabigla niya, yumakap pa to sa kanya. Ilang segundo siyang di nakahinga dahil sa kabiglaanan. Nanlalaki ang mga matang hindi siya mapalagay kung gaganti ba siya ng yakap dito o mananatili lamang sa kanyang posisyon.
hanggang tuluyan nang nawala sa isip niya ang katanungang gumugulo sa kanya. Patras na sana siya, pero hinila siya ni Jessica papalapit sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang hinaharap nito sa kanya. Ramdam niya ang labi nito sa balikat niya. Ang braso nito'y nasa kanyang balakang at ang kanyang binte malapit ang dumampi sa kanyang kasangga. Man, gusto kong pwestong to. Pero kumaan ako makakatulog ng matiwasay kung ang kasangga ko sa babae nahihirapan na. Aniya sa kanyang sarili. Ilang beses siyang napahinga ng malalim habang pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Ayaw niyang magising at may istorbong mahimbing na tulog ni Jessica. Daan-daan siyang umisod palayo at marang hinawakan ang kamay nitong nakahawak sa kanya upang makawala siya rito. But something caught his attention. Kagad siyang napabalikwas ng bangon nang maramdaman niya ang magaspang na bagay sa kamay nito. Ganoon na lang din ang panalaki ng mga mata niya na makita yon. Halos 1 pulgadang sugat at sariwa pa. May tahiyon at may bahid ng pulang marka na natuyo. Nagimbal siya sa kanyang nakita at nagtataka kung bakit may ganong sugat sa Jessica, malapit sa pulso. May wristband din tong suot na hindi niya pinagkabalang usisain at tingnan pa, dahil ang buong atensyon niya ay nasa sugat ni Jessica malapit sa pulso. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay nitong may sugat at pinakatitigan yon. Hindi nga siya nagkakamali, sariwa pa yon. What are you up to, my sweet? Kuryosong tanong niya rito, alam niya namang hindi nito sasagutin. Alam niyang di gagawa si Jessica ng bagay ni kakasakit nito, lalo na kung wala namang malalim na dahilan. Ngunit dahil sa mga nasaksiyan niya ngayong gabi, sigurado siyang may itinatago sa Jessica. At yon ang aalamin niya. Jessica's POV. Madilim pa sa labas na magising si Jessica, tila hindi makahinga. Kagad niyang nilibot ang kanyang paningin sa lugar kung nasaan siya. At ganon na lamang ang gulat niya nang makita niya ang maamong mukha ni Adam sa kanyang tabi. Nakayakap to sa kanya kaya naman di siya masyado makahinga. Nakadanday din ang paa nito sa hita niya. Halos kalahati ng bigat ni Adam damang-daman niya dahil sa bagyang pagkakadaga nito sa kanya. Walang pakialam, tinabig niya ang kamay nito. Wala rin siyang pakialam kung magising man to o hindi. Ang nais niyang gawin makawala sa bisig nito at nang makaalis na sa dati nilang bahay na nito ngayon. Gawin daw ba kung dantayan? Asik niya at saka maring pinisil ang ilong ng natutulog na lalaki. Di naman to gumalaw at hindi rin nagising. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon para pagmasdan ang mukha nito. Ganon pa rin, wala namang nagbago. Mas lalo lamang yatang gumapo ang bugok na lalaki na kanyang paningin. Pero hindi naman siya kinikilig ngayon. Wala na yung maliligalig na paru-paro sa tiyan niya. Hindi rin tulad ng dati na tuwing makikita niya si Adam para nag-alboroto lahat na ugat niya sa katawan. Tipong konting kibot at sa simpleng ngiti lang ito, halos nawala na siya sa kilig. Hinawin niya ang buhok nitong tumatabing sa makinis itong noo, saka ito kinaltuhan ng mahina. Napangiti siya ng bahagyang kumunot ang kilin nito, siguro nasaktan kahit papano. Kahit anong gawin kong pag-iwas sa iyong lalaki ka, nagtatagpo pa rin tayo. Pabalong niyang sabi habang mariin pa rin nakatitig sa natutulog na lalaki. Ang dami na nangyari, ang dami na nagbago, eto nga't ikakasal ka na pala. At may 3 ng anak. Gusto ko lang malaman mo na kahit hindi tayo para sa isa't isa. Bumalikwas siya at tumupo sa kama. Muli rin niya rin tinitigan si Adam tsaka sa mimangot. Okay lang, mas maganda naman ako sa fiancé mo. Isa pa, nabaliw ka rin naman sa akin noon. Isang malaking achievement na yun para sa akin. Dugtong niya, tuluyan na ngang tumayo at saka bumaba mula sa kama. Wala siyang panahon para makipagharutan sa natutulog na lalaki at sa madaling araw pa. Kailangan niya nang umalis bago pa ito magising dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Hindi niya rin alam kung bakit dito siya tumuloy nung inaatake na siya. And of all people who could see her at her weakest point, si Adam pa talaga. She couldn't remember when was the last time she had a panic attack like that. That was too painful and too intense that it took 20 minutes before it ended. Akala niya hindi na ulit yun mangyayari sa kanya, pero tulad ng dati nangyari ulit nang di niya inaasahan. Matagal niya nang tinigil ang pagbisita sa therapist niya na nasa Sicily pa siya. Pakiramdam niya kasi wala namang nagbabago sa mental health niya. Para bang kahit na bumubuti at umaayos ang pakiramdam niya dahil sa gamot na iniinom niya, parang bumabalik lang ulit siya sa simula pagkatapos. And yes, she can endure the pain. She can forget what happened to her after the panic attack ended and act like it did not happen. But not until Adam saw her in that kind of situation. Nakakahiya. Salamat sa pananatili mo sa mga oras na nahihirapan ako.
Ani rito at mapait ng ngumiti. Pero hindi mo na kailangan gawin yon. Sanay naman na ako. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa pinto at inoff ang ilaw. Ngunit gano'n na lang ang kaba niya na ngayon lang mag-sinkin sa isip niya na bukas ang ilaw. Tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin bago huminga na malalim. Sinipat niya rin ang wristband niya at choker kung tinanggal ba yon ni Adam sa kanya bago sila matulog. But thanks, Jay. Hindi nito pinakilaman ng mga yon sa katawan niya. Nakahinga siya na maluwag na makita na wala naman nagbago sa suot niya. Walang nawala at wala ring nadagdag. Mukha nga lang siyang sabog dahil sa magulo niyang buhok at sa 10 kilong eyebag niya sa mata. Muli niyang salilyapan si Adam sa huling pagkakataon bago tuluyang umalis ng silid nito. Hindi siya dapat naririto. Kailangan niyang i-distansya ang sarili niya kay Adam because just like what he told her 6 years ago, it was just a mistake. Hindi na dapat maulit at hindi na muling uulitin pa. Sa kabilang banda, dahil madilim na at papalabas pa lang ang bukang liwayway, tumambay na muna si Jessica sa bakery malapit sa simbahan. Doon sa madalas bumibili ng tinapay na babaunin o kaya kakainin niya dati. Minsan kasi pumapasok siya sa club fee nang walang laman ng tiyan at uwi naman sa bahay nila nang walang pagkain na madadatnan. Wala kasing ibang ginagawa ang mama niya noon kundi tumulala at magkulong sa dati nitong silid. Hindi niya man lang naranasan pagsilbihan ng mama niya. Nasanay siyang pumasok sa eskwelahan noon ng gutom. Palagi rin siyang inaasa ng mga kaklase niya na mabaho at kutuhin. Hindi naman kasi niya kayang paliguan ng sarili niya dati. Muntik din niyang masunog ang bahay nila dahil sa pagsusubok na magluto upang makakain. Kung wala nang ayudang padala ang papa niya, hindi niya sila kakain ng mama niya. Ganoon ang laging senaryo nung bata pa siya. Hanggang tumungtong na siya ng high school, doon parang siya natutong lumayo sa sarili niyang mga paa. Kailangan niya maging malakas para sa kanilang dalawa ng mama niya. Hindi siya pwedeng maging mahina dahil lang sino man ang nagtatanggol o poprotekta sa kanya. She learned to be dependent on herself, na wala siyang ibang aasahan at kakampi kundi ang kanyang sarili. Jessica, ikaw na nga ba yan? Kuryosong tanong ni Aling Bebang, ang may-ari ng bakery katapat ng simbahan. Ko, kay ganda-ganda mo na. Sa bagay nun pa man maganda ka na eh. Kamusta ka na ba? Matagal kayong nawala dito sa Santa Maria. Sumilay ang pinong ngiti sa kanyang labi dahil sa sinabi nito. Di niya alam na pansin din pala ng mga ito ang matagal ng pagkawala niya sa lugar ng Santa Maria. Pero dahil sa sinabi nito, ngayon niya lang din nalaman na nawala rin ng mama niya. Kailan to umalis? At bakit kaya ito umalis? Sa San Antonio na ho kasi nakatira ang mama ko. Magalang niya na lang nasagot para hindi na to mag-usisa pa. Ko? Mabuti nga't mukhang maayos na ang buhay ninyo ngayon. Mabuti na rin na kayo palang pinili ng papa mo. Naging bali-balita kasi ang pag-alis ninyo noon dito. Anito at saka siya ay nabutan ng upuan sa labas ng bakery nito. Mukhang marami-rami rin siyang chismis na makakalap kay Aling Bebang ngayong madaling araw. Kilala mo si Judith, hindi ba? Yung mama na makulit mong ex na si Boyong? Siya nakakita na umalis kay Noon ng pasado 11:00 ng gabi. Sumakay daw kayo sa kulay pulang kotse. Kaya lang ang papa at mama mo lang ang nakita niya. Bali-balita pa nga rito kaya raw kayo umalis dahil nabuntis na ng boyfriend mong gwapo na mukhang mayaman dahil di kotse raw. Totoo ba yon, Jessica? Kumunot ang noon niya sa mga chismis na nakalap niya. Hindi totoong papa niya lang ang kasama ng mama niya ng gabing iyon dahil nasaksiyan niya mismo kung paanong pinaslang ang papa niya sa mismong bahay nito. Malamang na ang Tito Roger niyang sinasabi ng mga kapitbahay nila pero hindi rin siya sigurado kung may katotohanan ba ang mga sabi-sabi. Dahil wala namang nagkukwento ang mama niya tungkol sa kanya simula bumalik siya sa Pilipinas. Ang isa pa sa pinagtataka niya kung sinong boyfriend niya, kuno, na nakabuntis daw sa kanya. Si Adam kaya? Si Adam lang naman kasi naging boyfriend niya at ito lang din ang gwapong may kotseng dumadalaw sa kanila noon. Pero ang pinakamalala, hindi niya ex ang pesting si Boyong. Hindi niya papatulan ng pilingerong yon kahit na nga ba ito na lang nag-iisang lalaki sa balat ng earth. Jessica's POV. Naku, Aling Bebang, huwag kayo maniniwala sa mga chismis. Isa pa, hindi ako nabuntis ng kusino. Nangulot ang noon ni Aling Bebang at marin siyang tinitigan. Ganun ba? Pinasadaan siya ito ng tingin mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Sa bagay, napaka-sexy mo nga ngayon. Pero laging dumadalo dito yung boyfriend mong di kotse dati. Lagi ko siya nakikitang dumaraan dito. Kapag tatanawan ko na kung saan pupunta, sa bahay niyo lang pala. Tumatambay siya sa loob ng kotse niya at para bang may hinihintay. Inaabot nga ng gabi yun sa labas ng gate ninyo eh. Hanggang sa nabalita na lang namin na dyan na pala siya nakatira at umuwi sa bahay ninyo.
Mahabang lahad pa nito. Di niya alam ano bang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling iyon. Ngayon sigurado na siya na si Adam nga ang tinutukoy ni Aling Bebang. Pero bakit laging tumatambay sa bahay nila noon? Sinong hinihintay nito? Ayaw niyang isipin na baka siya, na baka hinihintay nito ang pagdating niya kasi kung oo, bakit siya hintay nito? Kung ang gabing bago siya kinuha ng mga sindikato upang gawing transporter, ay tinapos na nito ang relasyon nilang dalawa. Sariwa pa sa isip niya mga salitang binitawan noon ni Adam. Memoryado niya pa ang bawat pagkunot ng kilin nito, ang pagtatangis ng panga nito dahil sa galit, ang pinaghalong sakit, pait at panghihinayang sa mga mata nito habang sinasabing ayaw na nito at hanggang doon na lamang ang kaya nito. Tila may mainit na bagay ang humaplos sa puso niya, ngunit kagad niyang pinagsawalang bahala. Ayaw niya na magkamali ulit, ayaw niya nang masaktan ulit dahil baka hindi niya nakayanin. Natatakot na siya at ayaw niya nang sumubok pa. Hindi man lang kayo nag-imbita ng kasal ninyo, pero naiintindihan ko naman. Sa dami ba namang chismosa dito at mga malasyaron kahit ako hindi rin mag-iimbita. Dugtong pa ni Aling Bebang. Napailing na lang siya at sinikap iwakse sa kanyang isip ang lahat. Hindi na dapat siya maapektuhan sa mga nangyari noon. Isa pa, chismis lang naman ng mga yon. Mga walang katotohanang pangyayari na kinakalat ng mga chismosa sa tabi-tabi. Ngunit na mapagtanto niya ang sinabi ni Aling Bebang tungkol sa kasal, napaisip siya. Legal at kasal sila ni Adam noon, kaya paano ito makapagpapakasal ngayon? Maliban na lang kung tinuloy ng ama nito ang sinabi nito na ipasasawalang bisa nitong kasal nila ni Adam. Hinamig niya ang kanyang sarili at ginitian si Aling Bebang. O siya, mauna na ho ako. Salamat sa maaga-agang chika, nabusog ho ako. Tumayo siya dalang ilang pirasong tinapay na binili niya rito. Medyo maliwanag na rin kasi at kailangan niya nang umuwi. Sa ngayon wala pa siyang ibang pupuntahan kundi sa bahay ng mama at tito Roger niya. Di niya naman kasi nakausap si Adam tungkol sa muli niyang pagbili dito sa dati nilang tahanan. Kagad niyang pinara ang bus na nakita niya. Nang hintuan siya nito, napangiti siya. Wala kasi masyadong pasahero. Sa unahang bahagi siya umupo at malayang tumanaw sa bintana. Nasaksiyan niya ang marahang paglabas sa liwanag, nilanghapang sariwang hangin na kay tagal niya nang di nasilayan at nadama. Napakaraming masasakit at mapapait na pangyayari ang nangyari sa kanya. Pero pinangako niya sa kanyang sarili na pagkatapos ng lahat ng unos, kapag nabigyang hustisya niya ang pagpana ng papa at ate Rosa niya, pipilitin niya ng magbago. Pipilitin niyang kalimutan ang lahat kahit gaano pa yun kaimposible. Pipiliin niyang mabuhay ng tahimik at malayo sa gulo. Magsisimula siya ulit. Alam niyang mahirap at di alam kung paano, pero yun lang ang naisip niyang idahilan upang makalaya sa alaala na malagim niyang kahapon. Sinipat niya ang kamay niya na mayroong sugat. Ngayon, unti-unti niyang nararamdaman ang pananakit noon. Malamang na nawala ng bisa ng pamamanhid, kaya naman nananakit na yon. Pagkatapos ng ilegal na subastahan, saka lang siya papunta sa ospital. Sa kanya lang ipatpatanggal ang tracking device na nilagay sa kanyang kamay. Kanya pa namang tiisin ang sakit. Ang kailangan niya na lang alalahan na iyang mama niya kung ano ang iisipin nito. Ang magiging sitwasyon ng mga to kapag nakasama niya ng mga ito na matagal. Di pwedeng madamay ang mama niya sa sitwasyon niya, lalo na nga't buntis ito. Napabuntong hininga siya at saka nakabuo ng desisyon. No choice. Hindi naman siguro masama kung tutuloy na muna siya sa dati nilang bahay. At kahit pa masama ang manghiram ng lalaking ikakasal na, Kiber! Napangisi na lamang siya sa ideyang pumasok sa kanyang isipan, tsaka sumandal sa bintana ng bus. Matagal niya nang nilunok ang napakalaki niyang pride. Matagal na ring sira ang kanyang dignidad at wala na rin naman siyang igay na galang na iniingatang reputasyon. Kaya naman mamayang gabi, babalik siya sa dati nilang tagpuan, sa dati nilang tahanan, sa taong nagpadama sa kanya ng tamis at pait ng unang pag-ibig, kay Adam Gafford. Adam's POV. Kinaumagahan, wala na si Jessica sa kanyang tabi, natuluyan nang siyang magising. Pilit niyang inaalala kung panaginip lang ba ang nangyari na nakatulog siya at maamong mukha ni Jessica ang huli niyang nasilayan. O baka naman nag-iilusyon lamang siya. But how come he can still feel Jessica's embrace? He can still smell her natural scent, her soft body, and her beautiful face. That wasn't a dream. Totoong nakatulog siya at muli siyang nakatabi ang asawa. Nang mapansing mataas na ang sikat ng araw, saka palang nahimasmasan si Adam. Kagad siyang tumayo at nagtungo sa banyo upang maligo.
mayroong magaganap na meeting ngayong araw sa GGC at hindi siya dapat malate. May malalaking investors ang gustong pumasok sa kanilang kumpanya, pati na rin ng San Santiago Tech na ngayong pag-aari na rin nila. Kailangan niyang mapag-aralan ang galaw ng mga investors na iyon at kung ano ba ang layunin ng mga ito kung kaya't sa kumpanya nila gustong mag-invest. Pagkatapos niyang maligo, nagsuot siya ng itim na plain t-shirt at baong pants. Nasa mansyon nila mga formal clothes na kaya naman pansamantala yun munang isusuot niya. Isa pa, ang kapatid niyang si Alexander naman talaga ang dapat ay nasa meeting. Inasikaso lang talaga ni Alexander ang pagpropose nito kay Vera. Napailing na lamang siya nang maisip ang kabaliwan ng dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkakatuloy ng dalawang yon dahil bukod sa daig ng mga itong aso't pusa, hindi rin maganda naging simula ng dalawa. Siya nga atang pinaglilihaan ni Vera na ikinagagalit talaga ng kapatid niyang si Alexander. Pagkaalis niya ng bahay ay kagad siyang sumakay sa black Lambo niya at minaniobra papunta ng GGC. Kailangan niyang magbadali dahil malamang mag-uumpisa na ang meeting. Pero kung di naman siya makakaabot ay ayos lang. Naroon din naman si Alexander at ang ama nila. Pero kailan kaya ulit ito mapapadpad sa buhay niya? At bakit sa tuwing pumupunta si Jessica doon ay gabi? Nagkataon lang kaya yun na baka sinasadya nito? Halos 2 oras lang nakarating na siya sa GGC. Ngunit pagkatuloy niya sa conference room ay wala na ang mga investors. Wala na ring tao doon maliban sa isang lalaki. Francis Pineda. Naglapat ang labing niya. Mariing tinitigan ang lalaki na kampanteng nakaupo sa dulong bahagi ng mesa. Hindi rin to nag-iwas ng tingin at nakipagtitigan din sa kanya nang makita siya. Nang umupo siya sa kabilang dulo, napaharap dito, saka lang to ngumiti na parabang nangaasar. He badly wants to punch his face but he remains calm and controls his anger. Mula kasi noon ay nabipikon na siya kay Francis. Para kasing laging nangaasar ito kung tumingin sa kanya. What are you doing here? Malamig niyang tanong sa lalaki na ikinangisi naman ito. Easy ka lang, tol. I am not your tol and we're not. Sungit mo naman. Agap nito sa kanya na mas lalo pa niyang kinainis. Chill ka lang, pwede. Hindi ako kaaway. At nagpunta ako dito para kausapin ang tatay mo. Pero dahil ikaw ang pumasok dito, ikaw na lang kakwentuhan ko. Ayos lang ba? Napahilot na lang siya sa kanyang sentido, tsaka muling bumaling dito. Alam mo naman siguro yung magaganap na iligal na subastahan sa Baguio, hindi ba? Muli nitong tanong. Ang mapang-asar ng ngiti sa labi ni Francis ay nawala, napalitan ng kaseryosohan. Alam niyang si Francis ang maasahan niya na humawak na rin ng maraming underground cases. Isa rin tong ex-military na nagmamayari at namumuno sa underground organization na kung tawagin ay Oscuro Sigreto. Pero hindi lahat ng misyon pinapagawa rito ay sinusunod nito. Bukod sa may sarili tong desisyon, ang mga taong may matataas na katungkulan lamang ang pinapayagan nito na gumamit ng serbisyo nito. Yes, maikling sagot niya, tsaka humalukip-kip sa kinauupuan niya. Jessica will be there? Muntik na siyang mapatayo dahil sa sinabi nito, pero pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Paano mapupunta si Jessica sa iligal na subastahan, gayong limitado at pili lamang ang nakakaalam patungkol sa magaganap na yon? Are you kidding me? No, don't cut me when I'm talking. Asik niya rito na hindi na siya nakatiis pa. Kanina pa nito pinuputol ang mga sinasabi niya na talaga namang nagpapahulagpos sa inis niya. As I said, Mr. Gafford. Kasama si Jessica sa magaganap na subastahan, hindi bilang subastador at hindi rin bilang panauhin, kundi siya mismo ang isusubasta? Doon na siya tuluyang napatayo. What do you mean? Kuryosong tanong niya. Huwag lang itong magloko sa harap niya ngayon, kundi sasamayin talaga to sa kanya. Isa si Jessa sa 3 illegal na transporter na ginagamit ng mga lalaking sindikato para makapaglabas at dating ng kung ano-anong illegal na gawain ng mga sindikato. Tumikim ito at saka naging seryoso ang mga mata. To make the story short, ibibid si Jessica sa malaking halaga na magaganap na illegal na subastahan sa Baguio. Alam kong dadalo ka at makikibid din doon. At bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Jessica is innocent. Hindi mo sure? Agap nito. Napangisi ulit to na halatang inaasar siya. Remember my last mission?
Yung kinidnapang fiancé ng kapatid mo? Tumango lang siya bilang sagot pero umawang ang bibig niya sa sunod nitong sinabi. Kasama si Jessica doon. Siya dapat ang tatapos kay Mr. Lee pero napuranada kasi may eksena ka. Siguro nakita ka niya, ayon, natulala. Kaya naman ako nang tumapos sa matandang incheck na yon. What the? Walang sabi-sabing mabilis na lumapit siya kay Francis at kiniwelyuhan ito. May bala ka bang ipahamak siya, ha? Nag-iisip ka ba talaga? Bakit mo siya sinama sa ganong misyon? Nagtatangis ang ngipin niya at kahit anong pagpapakalma ang gawin, hindi umuubra. Gusto niyang manakit. Gusto niyang basagin ang mukha ni Francis dahil sa galit. Paano kung napahamak si Jessica? Paano kung may nangyaring masama dito? Paano kung peste? He does not want to think about it. May rason sa Jessica, Mr. Gafford. Alam mo naman kung gaano kapili ang asawa mong yon. Bali walang sagot nito at mukhang hindi man lang nag-aalala. Pabalya niya tong binitawan sa tila na uupo siyang umupo sa katabi nitong upuan. Tell me more about the illegal auction. Mayaman ka naman, di ba? Ngumiti ito bago maling nagsalita. Lagyan mo na malaking halaga ang account ko. Makikibid din ako. Hindi ako papayag na may makakuha kay Jessica ng ibang tao. Isa pa, may misyon ako doon. Utos ng airpat mo. Napabuntong hininga na lang siya, tsaka muling bumaling dito. Paano ko makasisiguro na hindi mo tatangin ang perang ito-transfer ko sa'yo? Simple lang. Ibibigay ko si Jessica sa'yo kapag ako ang nanalo. Sagot nito sa seryosong tono. Alam kong ayaw mo sa'kin at ayoko rin sa'yo. Ano ka? Gold? Tsaka kung pwede lang ha, huwag mo akong tinititigan na para bang isa akong kriminal. Kaibigan ko lang si Jessica at kahit akitin ako ng lukarit na yon, Kiber, iba ang type ko. Pero para sa kanya, sige. Kahit sa loob ko, kakaibiganin na kita. Peste ka? Paano kita mapagkakatiwalaan? Noong nakita kitang hinagkan mo si Jessica sa labas ng subdivision natin, 6 na taon na nakakaraan. Hoy, siya ang humagkan sa akin at hindi ako. Makabintang ka, wagas ah. Tsaka hindi talaga kami magsyota. Sinabi lang yun ni Jessica para lubayan mo siya. Nagtatagis ang pangang-singhal nito sa kanya. Alam mo kasi tol, yang si Jessica, hindi naman yan sweet na tao. Pero kung marunong kang makaramdam, sana alam mong mahal ka niya sa pamamagitan ng kilos niya. Kahit nga siguro gawing 20 ang puso nun, lahat yon ang pesting pangalan mong isisigaw. He got stunned for a moment by what Francis told him. Di niya alam kung maniniwala ba siya rito o hindi, pero sumang-ayon ang puso niya sa mga sinasabi nito. Nakakapeste man pero masaya siyang malaman mula sa isang lalaki na tulad ni Francis sa mga sinabi nito patungkol kay Jessica. And yes, he knows that Jessica loves him, but when he realized that it was already too late for the both of them. Ano, okay na tayo? Kung oo, aalis na ako. Hihintayin ko na lang padala mo tapos kita na lang tayo sa Baguio. Dahil sa sari-saring emosyon na mayani sa kanya, sa mga oras na yon, hindi niya na pinansin pa si Francis. Namalayan niya na lang din na umalis na ito nang marinig niya ang marahang pagbukas at sara ng pinto. Sa lahat na nagaganap at magaganap pa ngayon, isa lang ang alam niyang solusyon, and that was to protect his Jessica at all cost. He needs to be with her, and this time, hindi siya alis sa tabi nito sa ayaw man ito at sa gusto. Kung pwede nga lang itali niya to sa bewang niya, gagawin niya. Wag lang tong mawala ulit sa pick niya. Jessica's POV. Where have you been, Jessica? Malumanay ngulit maring tanong ng mama niya. Nakaupo ito sa sofa na nakaharap sa pinto ng kabahayan, kaya naman kitang-kita nitong pagdating niya. Ilang oras ako naghintay sa iyo kagabi. Kahit antok na ako, pinilit kong magdamag na gising kakahintay sa pag-uwi mo. Dugtong pa nito. Napabuntong hininga siya, saka tuloy-tuloy na dumiretso sa loob. Saka lang siya huminto na nasa tabi na siya ng mama niya. Alam niyang di ba to tapos manermon. Malamang, sasabunin at kukulahin pa siya nito sa sangkatutak nitong tanong. Jessica, naririnig mo ba ako? Tinatanong kita. Inablot nito ang braso niya nang hindi sumagot. Inang araw pa lang simula nang bumalik ka galing sa ibang bansa, pero parang di na kita kilala. Hindi mo sinasabi sa akin kung saang bansa ka pupunta. Kung ano nangyari sa iyo roon at kung bakit matapos nga ang halos 6 na taon saka ka lamang umuwi. Tapos ano? Aalis kang wala ka man lang pasabi at uwi na lamang kung kailan mo gusto? Ma, please, wag ngayon. Aniya saka na lamang nakauwi. Tapos ano? Aalis kang wala man lang pasabi at uuwi na lamang kung kailan mo gusto? Ma, please, wag ngayon. Aniya at saka nagpakawala ng marahas na paghinga. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang braso dahil malapit ang kamay ng mama niya sa sugat niya roon. Inaasam niya na lang na sana
ay huwag mapansin ng mama niya na nasasaktan siya sa mariing pagkakahawak nito at huwag na rin sanang magbaba ng tingin sa kanyang braso. Jessica, nag-alala ako sa'yo. Pati ang Tito Roger at ang kasama nating si Simang ay pinaghahanap ka? Tapos, ganyan lang sasabihin mo sa akin? Hindi na ba importante sa'yo ngayon ang nararamdaman namin? Ma, walang buhay na sanilubong niya ang galit ng mga mata ng mama niya. I'm tired. Pwede bang magpahinga na muna ako bago mo ako pagalitan? Isa pa, hindi na ako 17 anyos na dalagita para lalahanin niyo pa. Siguro nga hindi ka na bata, pero anak kita. Nag-aalala ako sa'yo at hindi mo yun maiaalis sa akin bilang mama mo. Nangislap ang mga mata nito dahil sa nagbabadyang luha na gusto nang kumawala sa mga mata nito. Pero kahit nangayata humagulhol pa ang mama niya, wala na siyang nararamdaman na pagkahabag pa dito. Manhid na siya. Naubos na yata ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Thank you sa pag-aalala, but as you can see, I am still alive and kicking. Hindi niya na nagawa pang tapusin ang nais niyang sabihin dahil malakas siyang sinampal ng mama niya. Tuluyan ding umalpas ang luha nito habang mariing nakatitig sa kanya. Nilapitan din ng Tito Roger niya ang mama niya bago marahang hinagod ang likod nito. Tama na yan, Judy. No! Nandilisik ang mga mata ng mama niya na muling bumaling sa kanya. Kasalanan ko rin naman kung bakit naging ganito ang batang to. Hindi ko siya nadisiplina noon, but I will make sure na madidisiplina ko siya ngayon. Walang emosyong bumaling siya sa mag-asawa na ngayon nakatingin din sa kanya. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata ng Tito Roger niya, habang sari-saring emosyon naman ang nasa mga mata ng ina niya. Are you done, ma? Malamig niyang tanong dito. Do you want to stay with my left cheek too? I told you I'm tired, but you don't listen to me. Hindi ka marunong makinig. Kahit kailan hindi mo ako pinakikinggan. And don't you dare ask me kung saan ka nagkulang. Dahil buong buhay ko, hindi ko naramdaman na may mama pala ako. Her face remained emotionless but her heart starts to hurt again. Napangiti siya na mapakla, tsaka bahagyang umatras sa dalawa. Gusto mong malaman ang totoo? Kung gano'n ang nangyari sa akin 6 years ago. Fine, I will tell you a story. Walang pakialam na tinanggal niya ang choker sa leg niya. Ganon din ang wristband sa magkabilan niyang pulso habang nakangating nakatitig sa mama niya na sa puntong yon gulat na gulat at mas lalong humagulhol sa kaiyak nang humantad dito ang gusto niyang ipakita. Daan-daan tong lumapit sa kanya, nanginginig ang kamay na hinaplos ang leeg niya. Ano nangyari, Jessica? Naitakip nito ang palad nito sa sarili nitong bibig. Napakaliwanag at alam niya, kitang-kita ng dalawang iniwang bakas ng kadena sa leeg niya. Ganon din na nasa magkabilang pulsuhan niya na kahit anong gawin niya, hindi na nawala ang latay ng kadenang ginamit upang igapos siya na mahigpit. My sister Rose and Papa gone that night in front of me. Pag-uumpisa niya, pinaslang sila sa harapan ko. Kitang-kita ko kung paanong nangulay pula ang paligid dahil sa dugo nilang dalawa. Wala akong nagawa, ma. I was scared and don't know what to do. I was hoping na sana nandun ka. Baka kasi matulungan mo ako. Baka naligtas pa natin sila, but then I realized, ano nga bang maitutulong mo? Lagi ka nga lang palang wala sa sarili at buong buhay mo, nakatulala ka lang sa kisame habang naghihintay ng sustento ni Papa. That night, I heard you and Papa fighting, and you told him na kung di ka niya pinagsamantalahan at hindi sana ako nabuo, baka hindi nagkandalet-saletsa ang buhay mo. How can you help me when you clearly said that I was just a mistake? Mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ng mama niya habang inaabot siya. Pinilit kong maging malakas para sa ating dalawa kasi mahina ka. Nagpasalamat na lang din ako na wala ka ng gabing yon dahil kung hindi baka pati ikaw na damay. Baka pati ikaw na wala sa akin. Hindi ko yun kakayanin, ma. Dahil buong buhay ko ikaw lang ang meron ako. Pero hindi ko masandalan oras na hinang-hina na ako. Sa oras na ayaw ko na at gusto kong tapusin nilang lahat. She sighed and smiled bitterly. Yes, nagtangka siyang lisanin ng mundo. Hindi lang isa o dalawa, ilang ulit na. Someone abducted me that night. Nilapastangan nila ako. Ginamit ang katawan ko para makapagpuslit na illegal na bagay. Nagigising na lang akong nasa loob ng isang kwarto, puro ng kemikal habang may 4 o 5 katao na may ginagawa sa katawan ko. Until one time nakita ko mismo, nilagyan nila ng isang pakete ang pinagbabawal ng gamot ang tiyan ko bago tatahiin. Walang pakialam na tinaas niya ang lilay ng suot niyang damit upang ipakita sa mama at Tito Roger niya lahat ng sugat na meron siya sa tiyan at sa tagiliran. Nandaki ang mga mata ng mama niya
Tila nauupo sa napaupo sa sofa habang iyak pa rin ang iyak. Tila tulala naman ang Tito Roger niya na hindi makapaniwala sa nakikita nito sa katawan niya. After that, patutulugin ako at dadalhin kung saan para maigay ang drugs na yon sa kung sino man. I've become an illegal transporter. Pinagpapasapasahan na kung sino-sinong sindikato. Until Frances found me, she added and smiled bitterly. Kumunot ang noo niya na mapansin niya na nalabo ang kanyang paningin. Nang kusutin niya ang kanyang mga mata ay mapait siyang napangiti. May luha na pala siya. Na hindi niya man lang naramdaman. That's the end of the story. Marahas niyang pinunasan ang luha niya sa pisngi, tsaka naas noong tinanong ang mama niya, "Can I rest now?" Hindi niya na hinintay ang sumagot pa ang mga ito. Kagad na siyang nagmadali, paakyat. Sa kanyang kwarto, hindi niya gustong saktan ng mama niya. Hindi niya gustong sabihin dito na pati na rin si Tito Roger niya ang nangyari sa kanya. Pero alam niyang malalaman at malalaman din naman ng mga ito. Pagkatuloy niya sa kwarto, nilak niya ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na hinilungkat niya ang kanyang maleta upang kumuha roon ng gamot. Pilit niyang nilunok ang 2 tableta kahit wala siyang tubig dahil ayaw nang bumaba pa. Ayaw niya na muna makita mga kasama niya na malamang nagtataka at naaawa sa kanya. Sa kanya na ulit haharapin ng mga to kapag nasa tamang wisyo na siya. Tinanggal niya ang suot niyang damit na pinakatitigan ng itsura niya sa harapan ng salamin. Kusan niyang pinaglandas ang kamay niya sa mahahaba niyang pilat sa tiyan at tagiliran. Ang nasa tiyan niya pakros ang peklat, habang sa magkabilang tagiliran parehong pahaba. Sa tagal ng panahong paulit-ulit binubuta sa tinatay ang mga sugat niya sa tiyan at tagiliran, nagmistula na tong tattoo sa kanyang katawan. Malalaki at mahahabang pilat na bagamat naghilom na, nag-iwan naman ng bakas na hindi niya malilimutan. "You are so ugly," aniya sa kanyang sarili, habang nakatingin sa replika niya sa salamin. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit sa akin pa nangyari ang lahat ng to? Don't I deserve to be happy? To live? Nang maramdaman niya ang pamamigat ng kanyang mga mata, kagad siyang humiga sa kama. Ilang minuto na lang ang bibilangin, tatalab na ang sleeping pills na ininom niya. Lagi naman ganon? Laging panggamot pampatulog ang sagot sa lahat ng nararamdaman niyang sakit at takot. She had become independent on her medicine because that was the only way for her to feel okay and alive, even if her mind wanted to end everything. Tinas niya ang kamay niyang meron na namang panibagong tahi na tila isa ng collection sa katawan niya. She stared at it and used it to cover her eyes. Tila her ears fell down her cheeks before she dozed asleep. Adam's POV. Marahang hinilot ni Adam ang kanyang sentido para makapag-isip ng maayos. Sa dami ng pasan niyang trabaho at responsibilidad, daig niya pa may 1 dosenang anak. 26 anyos pa lamang siya pero pakiramdam niya, wala na sa kalendaryong edad niya. Nang medyo mawala ang pananakit ng kanyang pakiramdam, sinara niya na ang laptop at takmang tatayo na para umuwi. Ngunit pumasok sa opisina niya ang kapatid niyang si Alexander na may nakakalokong ngiti. "Wala ka naman ng gagawin, di ba?" Kagad nitong tanong sa kanya na akala naman ito, boss sa GGC. "Samahan mo ko. Bibili akong singsing para kay Vera. Alam ko expert ka sa ganyang bagay. I need your advice." Giit pa nito na kinakunot ng noo niya. Ano mang malay niya sa pagbili ng singsing? Isa pa, how would I know the measure of her ring finger? Yamot na yamot namang tanong niya sa kapatid niya na si Alexander. His brother wanted to surprise Vera. Gusto ron nitong gawing memorable at kaiyak-iyak ang magiging surprise proposal nito sa fiancé nito. Sana all na lang talaga. "Don't you have a girlfriend right now?" Balik tanong naman nito sa kanya. Di niya nga rin alam kung bakit imbes sagutin siya nito, ganun pa talaga ang tanong nito sa kanya. OMG bro, don't tell me si Jessica pa rin na nag-iisang pagsintang pururot mo. Then I won't tell you. Palibasa kasi mahilig ka sa babae. Hey, I am loyal to my Vera. Agap ito na kinailing niya naman. And I am exclusively exclusive to my Jessica. Peste, bakit ba nadami pa si Jessica sa usapan? Ines na tumayo siya takmang lalabas na ng opisina, but Alexander was persistent. Kagad tong umagapay sa kanya bago pa siya makalabas ng opisina. Bro, please. Parang di naman tayo magkapatid nito. Isa pa, Vera is your friend, right? Sinabi mo na yan sa akin dati. Kaya naman tulungan mo na akong bumili ng singsing para sa kanya. Please. He cannot resist someone when they said please. Isa pa, mukha ng sila ang kapatid niya. Nag-puppy dog ay para talaga namang makakaasiwa.
Napabuntong hininga na lang siya habang marahang hinihilot ang sentido niyang nanakit ulit dahil sa kakulitan ni Alexander. Until an idea comes to his mind, he looks at him seriously. Okay, I will help you, in one condition. Say yes and he will help him choose an amazing ring for Vera. Anong kondisyon? I knew it. Nasa dugo talaga nila ang pagiging businessman. May gaganaping illegal na subastahan sa Baguio nitong darating na linggo. Pag-uumpisan niya. His brother Alexander knows about the illegal auction from the black market. Mga malalaking tao ang nasa likod ng subastahang iyon na kahit illegal na gagawa ng paraan. Isa pa, sa mga malalaking businessman sa business world lang din naman, ihahain ang naturang illegal na subastahan and they were both included. And? Kuryosong tanong ni Alexander. According to my source, narin si Jessica. His eyes turned a darker shade of blue and became serious. Bakit hindi? Buhay ni Jessica ang nasa alanganin pag nagkataon at hindi niya hahayaang mangyari yon. What the? Bakit kasama siya sa isusubasta? At paano nangyari yon? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. He cannot tell Alexander about what Francis told him. Sapat nang malaman nitong naroon si Jessica, pero hindi na nito kailangan malaman pang tungkol sa babae. I don't know. Sagot na lang at saka mo ring napahilot sa kanyang sentido. Hindi malinaw ang impormasyong sinabi sa akin ni Francis. Si Francis Pineda, kaibigan ng kanyang kapatid. Mas close ang dalawa dahil naging magkaklase ang mga ito noon, kaya naman ganun lang din ang pagkairita niya kay Francis. Alam na alam niya kasi ang galawan ng dalawa, lalo na pagdating sa babae. Okay, I'll help you. Ano ba ang gagawin ko? He stared at him for a moment. Thinking deeply if Alexander can do what favored asked him to do. Gusto kong ikaw makabili sa kanya. What the? Agap pa nito. Are you kidding me? Bakit ko naman bibilin si Jessica? Laging high blood sa akin ng babaeng yon. Ayoko mabugbog, Adam, knowing your ex. Goodness, that lady is a savage. Napailing siya. Kung alam lang nito kung gaano siya nagulat sa muling pagtatagpo ng landas sila ni Jessica. Okay lang kung ayaw mo. Maghanap ka na lang din ng ibang tutulong sa'yo para sa surprise? Fine. Nagtatagis ang ngiping pukol nito sa kanya. Paano kung may ibang bid ng mataas? I don't care how much it will cost. Ang mahalaga, ikaw ang makabili sa kanya. Inis niyang singhal dito. And after that, ibibigay mo siya sa akin. Okay, deal. Bali walang sagot na lang nito. Saka ngumiti na para bang nakapag-close ng isang malaking deal sa mga investors. Now halika na, let's buy some rings. Rings? Nagtatakang tanong niya. Gaano ba karaming singsing na gusto nitong bilhin para kay Vera? Yup, bibili ako ng 5 singsing para sigurado. Ayoko mapahiya kay Vera kung mali ang sukat ng singsing na mabibili ko. Jessica's POV. Hapon na magising si Jessica mula sa mahabang pagkakatulog. Kagad siyang tumayo at nagtungo sa banyo para maligo. Mariin siyang pumikit sa kahinaya ng sarili sa ilalim ng shower. Naglanda sa buong katawan niyang malamig na tubig na nanggagaling doon, pero mas gusto niya yon. Sapat lang lamig ng tubig para maibsan ang lahat ng init na namumuo sa katawan niya. Sa mga nangyari sa kanya at sa mama niya, mas lalong tumibay ang desisyon na humiwalay siya sa mga ito. At mamayang gabi nga mag-aal sa balutan na muna siya. Hindi man siya maintindihan ng mama niya sa ngayon, alam niya, balang araw, matatanggap na rin ito ang mga padalos-dalos niyang desisyon sa buhay. Pagkatapos niyang maligo, kagad siyang naghanap ng damit sa maleta niya. Naalala niyang malapit na ang kaarawan ng mama niya. Gusto niyang bumili ng regalo para dito. Peace offering na rin para sa pagpapaiyak niya rito. Nang wala siyang matipuhang damit, binuksan niya na ang closet sa silid niya kung saan puro dress ang nakalagay. Napili niya ang red bodycon dress na hanggang tuhod ang haba. Kinuha niya rin ang red Chanel tote bag, saka red sandals. Siyempre, hindi rin mawawala ang red choker at 2 red wide bangles upang itago ang mga dapat itago sa katawan niya. Na makapagbihis siya sa kusina kung saan nakita niya ang mama at tito Roger niya na tahimik na nagmemerienda, kagad siya humagkan sa pisngi ng mama niya na kinagulat nito. Aalis na ako, ma. Huwag mo na akong tangkain pang pigilan. Dahil hindi rin naman ako magpapapigil. Aniya at saka nganitian ang tito Roger niya na tira nagulat din sa biglaang pagsulpot niya. Malamlam ang mata ng mama niya nang tumingin to sa kanya. Saan ka pupunta? Anong oras ka uuwi? Hindi ka pa kumakain, anak. Please don't make me worry. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung kailan ako babalik dito, ma. Pero para hindi ka na mag-alala, sa Santa Maria ako pupunta. Doon ako sa dati nating bahay tutuloy. Pero may nakabili na ng lumang bahay.
Agap ito na kinangiti niya. Remember Adam? Kumunot ang noon nito at saka tumango na mapagtanto kung sinong tinutukoy niya. Siya ang bumili ng bahay. Pipilitin ko siyang ibenta ulit sa akin yon. Pakikiusapan ko na lang din siya na doon muna ako hanggang sa pumayag na siya. Don't worry, I know what to do. Matagal tong di nagsalita na tila may malalim na iniisip, tsaka tinawag ang kasambahay nilang si Simang. Dali-dali namang lumapit ito at tila naiilang na tumingin sa kanya. Bakit po, Ma'am Judy? Seryosong mukha ng mama niya na tinitigan ang dalagang kasambahay bago bumaling sa kanya. Sumama ka kay Jessica. Kailangan niya na makakasama sa dati naming bahay. What? Po? Magpakanabayang sambit nila ni Simang. Ma, hindi ko kailangan ng kasama sa bahay. Yun naman po pala, Ma'am Judy. Hindi daw po kailangan ni ate. Agap ni Simang. Hindi pwede. Seryosong sagot ng mama niya. Kung hindi mo isasama sa Simang sayo, hindi ka rin naalis sa pamamahay na to? Mahina ngunit maring sambit ng mama niya. Muli siyang napabuntong hininga, tsaka tinitigan ng dalagang kasambahay bago bumaling sa mama niya. Fine. Aniyang napipilitan. Isasama ko si Simang sa akin and you, Simang, pack your things. We're leaving today. As in, now na po ate? Pinanlaki niya to ng mga mata. Sabi ko nga po, now na. Kunin ko na lang po ang mga gamit ko. Lagi naman yung nakahanda kasi dati yung Girl Scout. Napapailing na nagpakawala siya ng marahas na paghinga. Mukhang ang inaakala niyang magulong buhay, may mas igugulo pa. Kung sakali mang makasama niya si Simang na mukhang mas alagain pa kaysa sa kanya, I will wait for you outside. Yun lang at tuloy na siyang lumabas ng bahay. Adam's POV. Tingin mo, okay na mga to? Tanong ni Alexander sa kanya na nakatayo lang at tumitingin-tingin sa mga singsing na nasa harapan nila. Vera is sexy. Malamang manipis lang ang ring finger niya. Dugtong pa nito. Tiningnan niya naman ang singsing na pinapakita nito sa kanya. Kumunot ang kilay niya dahil doon at mangalingali na batukan ng kapatid niya. Ikaw ba? Tingin mo sapat na ang 10 singsing para sa isang gabi ng proposal mo? Napapailing na balik tanong niya kay Alexander. Am I too exaggerated? Alexander asked and put the ring on the glass table. Gusto ko lang naman makasiguro. Napahilot na siya sa kanyang sentido, sa katila nahahabong tinitigan niya ang kapatid niya na may sayad na yata sa utak. Alexander, hindi pipitsugin lang tong jewelry shop na pinagbibilhan mo ngayon. One ring cost $500,000. Depende sa design ng diamond na nakalagay. And here you are, 10 singsing ang bibilhin para na makasiguro may isang kakasya sa daliling ni Vera. Paano yung mga hindi kakasya? Di niya na mapigilang singhalan ito. Kung hindi nga lang nakakahiya sa kahirang nakatingin sa kanila, baka naihampas niya na mga singsing sa kapatid niya. Well, hindi niya naman masisisi ang kanyang kapatid. Mahirap nga namang magkamali, lalo na't first time itong magpo-propose sa isang babae. Pero paano rin kung 10 singsing na napili nito'y walang nagkasya ni isa? Peste. Kung hindi nang hihinayang si Alexander, sa daan-daan libong magagastos nito, siya nang hihinayang. Napakarami kayang batang nagugutom sa bansa na hindi naman pinagkakabalahang tulungan ng gobyerno. Tinilikuran niya na lang to kesa mapikon lang siya sa kabaliwan ng kapatid niya. Akmang magtuturo na ulit ng singsing ang kapatid niya nang marinig ang pagbukas ng glass door at may biglang pumasok. Muli naman siyang humarap na mukhang natigilan na si Alexander at hindi ulit nagturo pa ng singsing. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya na mapagsino ang nakatuloy sa shop. The woman was wearing a red bodycon dress that exposes her curves, a red Chanel tote bag in her right hand and red sandals on her feet. Jessica? Usal niya sa kanyang isip. She was staring at his brother Alexander with a smirk on her lips. Lumakad to palapit sa kinatatayuan nila pero muli na rin napahinto na magtamang paningin nila ni Alexander. Naparunok na lamang siya, tila tinulos sa kinatatayuan niya. Iba pa rin talaga ang epekto ni Jessica sa kanya, pero sigurado siya apektado rin to sa kanya. Lalo na kung ang pagbabasehan ay ang panlalaki na mata nito nang makita siya. Long time no see, Jessica. Anang baliw niyang kapatid saka lumapit kay Jessica. May bibilin ka? Tanong pa nito na hindi pa rin halos kumilos si Jessica mula sa kinatatayuan nito. Halika, maluwag ang jewelry shop na to. Pwede ba? Manahimik ka muna. Ano ba sa tingin mo? Close tayo? Pambabara naman ng babae sa kapatid niya. Tsaka lumakad at baliwalang binangga ang balikat nito. Bida-bida ka na naman. Di naman tayo close. Giit pa nito at pumesto sa tabi niya. Oh my, she is beautiful.
She almost took Alexander's breath away. Miss, meron ba kayong set ng jewelry? From earrings to necklace? Tanong nito sa kahera. Di niya maiwasan na pagmasdan ang kilos nito. Bawat pagkumpas ng mga kamay nito, pagkibot na mapapulang labi nito, at ang boses nitong kahit na yata ihalo sa iba ay hindi mapagkakamali. Yes ma'am, wait lang po. Ilalabas ko ang pwede niyong pagpilian. Sagot naman ng kahera. Tumabi si Alexander kay Jessica. At ganitian ito. Napansin niya rin na pasimpleng tininan ng kapatid niya ang daliri ni Jessica. Narata namang ineksamina nito kung kasukat ba ng kay Vera. Jessica? Ano na naman? Galit na agap ito kay Alexander. Noon ay mainit na talaga ang dugo ni Jessica sa kapatid niya. Pero hindi niya naman ito masisisi. Mapang-asar kasi talaga itong si Alexander. Sinama niya rin ang tingin ng kapatid niya dahil kahit siya napipikon na rito. May ipapasukat sana sa si Adam kung okay lang. Nakangiting sambit ni Alexander at saka bumaling sa kanya. He gave Alexander the what the damn look because honestly, he don't know what was his brother talking about. As you can see, my brother, Adam is getting married. Napapatulong siya sa akin mahanap ng singsing, kaya lang, kusang natigil sa pagsasalita si Alexander nang kawarap sa Jessica sa kanya. Ikakasal ka na? Seryosong tanong nito. Ni walang kaimo-emosyon sa tinig nito, pero iba naman ang nababasa niya sa mga mata nito. Para tong nagulat. Napansin niya rin ang pait na mabilis na nakaraan sa mga mata nito, kaya naman di niya alam kung sasakyan niya bang sinabi ng kapatid niya rito o magsasabi nilang ng totoo. Well, tinapunan niya ang masamang tingin sa Alexander. Naku, nakakawala lang, baka bumulagta na ito anumang oras. Pakakasalan mo, pero di mo alam ang sukat ng daliri? Yung totoo, bugok ka? Putol ni Jessica sa nais pa niyang sabihin. What the? Bakit parang kasalanan niya pa? Magkasing katawan lang naman kayo, halos ni Vera. Singit naman ni Alexander. Mas matangkad lang siya sa'yo ng konti. So, are you willing to help my brother? Sige naman na para makauwi na kami. Alam mo kasi, buntis na si Vera, naglilihi yun. At si Kuya, ang pinaglilihian? Humanda talaga si Alexander sa kanya pagka-uwi. Sisiguraduhin niyang kasanggalang nito ang walang latay? Adam's POV. Nakapili na ba kayo ng singsing? Maya-may tanong ni Jessica sa baliw niyang kapatid. Nababad siya tuloy siya kay Jessica nang dahil sa kapestehan nito. Akin na maisukat na. Marami pa akong gagawin, nakakaistorbo kayong dalawa. Nagningning ang mga mata ng bugok niyang kapatid at kagad pinakita kay Jessica ang 10 singsing na napili nito. Seriously? Ang dami naman ito. Tila napipikong sambit ni Jessica nang iharap ni Alexander mga singsing na napili nito. Maya-may tumingin to sa nakadisplay ng mga singsing tsaka tiniro ang white gold na simpleng infinity ring na may diamond sa buong infinity design. That one, mas maganda yon kaysa mga napili ninyo. Kinuha yon ng kahera at nilabas. Kagad naman sinukat yon ni Jessica at saka napangiti na mapakla nang sumakto ang singsing sa kanya. May mga babaeng mas pipiliin ng simpleng singsing lang pero may malalim na kahulugan, just like this infinity ring. Simple yet meaningful. Pero nasa mapapangasawa naman niya ng kapatid mong si Adam. Baka kasi nagbago ng taste ng kuya mo at di mahilig sa simple ang babaeng napili niya. Dugtong pa nito na tila salat sa emosyong tono. Tinanggal na rin tong singsing tsaka inabot sa kapatid niya. Actually, nagusto niya rin ang singsing na napili ni Jessica. Maganda nga yun at sigurado siyang magugustuhan din ni Vera. Thank you. Masayang sagot ni Alexander at saka binigay ang singsing na napili ni Jessica sa kanya. Here you go bro, bayaran mo na. Nakangiting tudyo pa nito sa kanya. Ang lagay pala siya pa magbabayad. Inarap naman ni Jessica ang kahera at humingi ng pasensya dahil babalik na lang daw to sa ibang araw. Nang tumalikod to takmang bubuksan na ang pinto, tinawag pa ulit to ni Alexander na kinakunot ng noo niya. Jessica! Uminto ito pero di tumingin sa gawin nila. Di pa rin naman nagbabago ang taste ni Kuya. He still loves you, you know? Anyway, invited ka sa kasal. What the? Kung pwede lang pumaslang ng kapatid, baka pinagdadasalan na lang yearly ang larawan ni Alexander dahil sa pagkapikon niya rito. Nang tuluyang umalis ng shop si Jessica, kagad niyang sinamaan ng tingin si Alexander. Happy? Nanunuyang tanong niya rito.
He badly wants to punch his brother's thick face but he calms himself down. Baka sa ospital ang bagsak nito pag nagkataon. Jessica's POV. Friday night. Pagkahinto ng taksing sinasakyan na Jessica at si Mang sa mismong gate ng dati nilang bahay, bahagya siyang nagtaka. Maliwanag kasi ang kabahayan na hindi naman dating ganon sa ting nagagawi siya roon ng gabi. Lumingon si Mang sa kanya na para bang nananan siya. Ate, sigurado ka bang okay lang na dyan tayo mananatili? Hindi ba tayo kakasuhan ng trespassing na may-ari ng dati ninyong bahay? Umiling lang siya bilang sagot dito, tsaka kumuha ng buong 500 at inabot sa driver. Pagkababa nila, kinuha niyang backpack at sling bag habang isang maleta na may kinuha at tinila ni Mang. Let's go! Nandiyan naman yata si Adam. Maliwanag ang bahay eh. Humawak si Mang sa braso niya na kinailing niya na lamang. Hindi pala siya po pwede mag-over the backhood ngayon. Bukod kasi sa nakadress siya, kasama niya pa si Mang. Baka magtaka ito kung gagawin niya yon. Maging idol pa siya nito na maaga-aga. Pikit matang tinulak niya ang maliit na gate na sa awa ni Lord, umigik at bumukas. Nagpakawala siya ng malalim paghinga sa kaisipang malamang na nasa loob nga si Adam. Ate, kaano-ano niyo po ba may-ari ng dati ninyong bahay? Kuryosong tanong sa kanya ni Mang habang naglalakad sila papasok. Kaibigan, kamag-anak, caretaker? Wala sa nabanggit si Mang. Walang pakialam na sagot na lamang. Pagtapat nila sa pinto, hinawakan niya kagad ang siradura. Dahan-dahan niyang pinihit yun at tinulak. Tulad din ng inaasahan niya, hindi nga ay nakalock. Malamang nga na nasa loob si Adam. Pero bakit maliwanag at di nakalock ang pinto? Pabilong niyang tanong sa kanyang sarili. Was Adam expecting her to come? Te, sigurado ka dito ha? Muling tanong sa kanya ni Mang. Inawakan niya to sa braso at tinila na papasok. Alam mo kasi te, may dalawa pa akong kapatid na pinag-aaral, tsaka yung nanay at tatay ko. Kusang nahinto si Mang sa kadaldalan nito na makita nitong lalaki nakaupo sa sofa na ngayon seryosong nakatitig sa kanya. Hindi siya nag-iwas ng tingin, hindi rin siya nagyoko ng muka at matapang na sinalubong ang mga titig ni Adam, tila tumatagos hanggang sa likuran niya. Halate, nasa langit na ba ako? Eksahiradong tanong ni Mang sa kanya. Halos lumuwa ang mga mata nito habang nakangapa na nakatitig kay Adam. Napakagwapo naman pala ni San Pedro. Napailing na lamang siya at bahagyang kinarot ang tagiliran ni Mang. Siya ang nahihiya sa mga pinagsasabi nito eh. Nang muli siyang bumaling sa lalaki, kusa nang lumabas sa bibig niya ang pangalan nito. Adam? Seryoso pa rin tong nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang kabuuan niya. Hinila niya si Mang hanggang sa makalapit sila sa harap ni Adam. Dito muna kami sa ayaw at sa gusto mo. Ayokong bumili ng kondo o kaya umupo ng bahay dahil itong bahay na tong gusto ko. Kung ayaw mo tong ibenta sa akin, magtiis ka sa mukha ko. Dugtong niya pa. Adam smiled, making her heart go crazy. Peste, ito na naman ang pakiramdam na pilit niyang sinasantabi. Pakiramdam niya hindi na dapat maramdaman ulit mula sa lalaki. And who is she? Baliwalang tanong naman ni Adam na hindi man lang pinagkabalang sulyapan si Mang na nasa tabi niya lamang. Pakiramdam niya nasa kanya lahat ng atensyon nito na baka sa isang korap lang nito ay bigla siyang maglaho kaya naman wala na tong pakialam sa iba kundi sa kanya lang. Her name is Mang. Kasama nila mama sa bahay. Pinasama sa akin para daw may single po ako kung balak niyo rin tanungin. Singit ni Mang na talaga namang kinapikit niya ng mariin. 21 years old. Open na po ako sa seryosong relasyon. Kailangan niyang pakalmay ng sarili niya para hindi niya makurot ang tagiliran nito. Bumaling siya sa 1 hanggang 10 ng 2 ulit, tsaka pa lang siya nagmulat ng mga mata. Well, Adam cleared his throat and looked at Mang, who was smiling from ear to ear. Okay lang ba kung sa dating kwarto ni Tita Judy ka matulog? Hindi pa tapos ang renovation. Naku sir, okay na lang po ako. Kung sa tabi mo nga po'y okay lang sa akin eh. Mang, at hindi na nga siya nakatiis. Pinandilatan niya ang dalaga na nag-peace sign naman kagad sa kanya. Nang babaling siya kay Adam, nahuli lang niya ang pagpipigil nito na matawa. Piritin itong pinaseryosong mukha nito, tsaka sinalubong ang titig niya. Okay lang sa amin na dun matulog. Who told you that you're going to sleep with Mang? Puto nito sa sasabihin niya pa. Nagtatakang napatitig siya rito at akmang magtatanong nang bigla nitong hawakan ang braso niya. At tinila na siya. Nang lingunin niya si Mang, gulat na gulat itong natatanaw lamang sa kanila. Binuksan ni Adam ang pinto ng dati niyang kwarto at dun siya dinala.
Tuloy-tuloy din tong tumuloy sa loob na para bang ngayon nang rumihistro sa isip nito ang paghila sa kanya papunta sa kwarto. Dito ka matutulog. Umupo si Adam sa kama at saka malamlam ang mga mata, tumingin sa kanya. Tabi tayo, sa ayaw at sa gusto mo rin. Nang tingnan niya ang kama, napangiwi na lamang siya. Yun po kasi ang dati niyang higaan, na bukod sa single bed lang ay luma na. Di naman sa nag-iinarte siya or what, pero hindi man lang ba naisip ni Adam na palitan yon? Na bumili ng bagong higaan na mas komportable nitong matutulugan. Seriously, tingin mo kasya tayo dyan? Sunod-sunod niyang tanong at saka hamalukip-kip sa hamba ng pintuan. Tsaka bakit naman ako tatabi sa'yo? Diba ikakasal ka na? May 3 ka nang anak, diba? Tingin mo anong iisipin na mag-iina mo kung nagsinungaling ako? Natigilan siya at sandaling nagtaka sa sinabi nito. Pero ganoon na lang din ang gulat niya nang tumayo ang lalaki tsaka lumapit sa kanya. Di niya inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Adam kneeled in front of her while staring deeply into her eyes. Please, sa akin ka na lang ulit. Para siyang nabingi at biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Sa sobrang bilis niyon, pakiramdam niya, lalabas na ang puso niya. She can't move. She can't even blink her eyes. She was shocked and don't know how and what to react. Hindi maaaring ganito. Hindi sumagi sa isip niya ang gustong mangyari ni Adam. Hindi niya inaasahan yon. At hindi na mangyayari ulit yon. Never. A bittersweet smile appeared on her lips and then she shook her head while staring into Adam's blue eyes. No, Adam. Don't do the same mistake you did before. Remember, laging nasa huli ang pagsisisi. Sa kabilang banda, magtapat ka nga sa akin. Inikutan niya si Adam na hanggang ngayon nakaluhod pa rin. Pero di tulad kanina nakatingala at nakatitig sa kanya, ngayon nakaupo na to na para bang may malalim na iniisip. Ikakasal ka na ba talaga? Umiling si Adam saka sumagot. No, si Alexander talagang ikakasal. Anak, huminto siya sa harap nito at saka niya hinawakan ang mukha nito at marahas na inangat upang matitigan niya sa mga mata. May anak ka na? At 3 pa talaga? Magsabi ka ng totoo kung ayaw mong putulin ko nang wala sa oras. Adam smiled. She admits that his smile was cute. He looks like a cute puppy. Peste. Hindi ko sinabing hindian mo ko. Ang tanong ko ang sagutin mo. Wala. Putol nito. Pilit sinusupil ang malulokong ngiti nito sa labi. Di niya tuloy maiwasang irapan to kahit na halatang halata naman na natutuwa tong makita siyang napipikon. Kainis? Sarap niyang ikis? Pesting temptation oh? Bakit sabi ng babae mo? That's Vera. Agap to at saka naging seryoso. And she's not my babae. She's Alexander's fiancé. Ikaw lang naman ang babae ko. Dugtong pa nito, sabay kindat na akala naman ito'y tatalab sa kanya. Marahas binitawan niyang mukha nito at saka siya umupo sa kama. Hindi siya natutuwa sa kakaibang kiliti na unti-unti niya na namang nararamdaman dahil sa kabulaklakan ng bibig ni Adam. Hindi man pala salita si Adam nung kabataan nila. Alam na alam niya naman kung gaano to kaharot. Tumayo ang lalaki mula sa pagkakaluhod at saka tumabi sa kanya sa kama. Tahimik lamang ito at diretsong tingin. Hindi na to nakatitig sa kanya. Nasa pinto na nakatutok ang mga mata nito na para bang may binabasa doon. Ibenta mo sa akin tong bahay. Yun ang naman ang gusto kong makuha kaya bumalik-balik ako rito. Maya-maya isaad niya na kinabuntong hininga ni Adam. You can stay here as long as you want to. He looks at her and smirks. But I'm not going to sell this house and lot to you. Nagpantegan-tegan niya sa inis. Pakiramdam nga niya nag-init din ang pisngi at balikat niya dahil sa sinabi nitong hindi niya nagustuhan. At bakit naman hindi? Galit niyang tanong. Ang laki-laki at lawak ng mansyon ng mga Gafford. May unit din to sa Las Casas pero bakit dito sa dati nilang bahay gustong manatili ng bugok na to? Bakit ayaw nitong ibenta ang dati nilang bahay sa kanya? Akala ba nito wala siyang pera? Na hindi niya afford bilhin ulit ang dating tinahan nila? Name your price. Kahit kaluluwa mo, bibilhin ko na. Inis na singhal niya pa rito at saka ito inilapan. What's mine is yours too, Jessica. Bali walang sagot naman ito, saka inawakan ang mukha niya upang salubungin ang titig nito sa kanya. We're married, remember? Ngumisi ang lalaki. Bali-baliktarin mo man ang mundo. Mananatili kang sa akin at ganon din ako sa'yo. Bahagya lang siyang nagulat. Nawala sa isip niya kasal na nga pala sila noon pa. Mukhang di rin nagtagumpay ang erpat nito na ipasa walang bisang kasal nila dati ni Adam tulad ang sinabi nito noon. Inamig niya ang kanyang sarili at saka sinamaan ang tingin ng lalaki. Nek-nek mo? Tinabig niya ang kamay nitong nakahawak sa mukha niya, tsaka siya umatras ng kaunti.
Pakiramdam niya kasi napasong mukha niya nang hawakan ni Adam kanina. Kinakabahan siya sa epekto ni Adam sa katawan niya. Hindi niya na dapat maramdaman yon. Pero bakit parang walang nagbago? Bakit parang kahit anong gawin niyang iwas, apektado pa rin talaga siya rito? Wala na ba talaga? Hindi na ba talaga po pwede? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Adam sa mahabang tono. You know what? Ginisihan niya to na ngayong malamlam na nakatitig pa rin sa kanya. Gutom lang yan. Gutom na rin ako kaya bahala ka na dyan. Tumayo na siya at nagmamadaling umalis ng kwarto. Pagkasara niya ng pinto, kagad siyang napahawak sa tapat ng puso niya nang maramdaman niyang napakabilis ng tibok nun. Pakiramdam niya kinakapos siya ng paghinga dahil sa kaba. Peste, hindi na ako magkakape. Singhal niya sa kanyang sarili at saka hinanap si Mang. Nang punta niyang dalaga sa dating kwarto ng mama niya, wala naman ito roon. Nang magtungo siya sa kusina, gano'n na lang ang gulat niya at napatili pa siya dahil sa itsura ni si Mang. Grabe ka naman sa akin, te. Anito? Puting-puti ang mukha nito na para bang isinubsob sa harina. Ang buhok naman nitong hanggang balikat at itim na itim, nakalugay lang na parang di pa napasadaan ng suklay. Ano nangyari sa'yo? Bakit kasi mukha kang multo? Sunod-sunod niyang tanong sa dalaga. Napagod ako sa kalilikot natin sa mall kanina, te. Kaya naman naisipan kong mag-beauty rest ngayong gabi. Effective ang mina, pantanggal ng sumananob sa mukha. Kusang tumaas ang isa niyang kilay habang titig na titig dito. Di niya talaga lubos maisip kung paano naging kasambahay ng mama niya, itong si Mang. Daig pa nitong na-overdose sa bakuna ng bata. Kinalma niya ang sarili at saka nagpakawala ng marahas na paghinga. Si Mang, I'm hungry. May pagkain ba? Ay, hindi ka pa ba nabusog sa kwarto ni Kuya Adam kanina? Ilang minuto rin po kayo nagtagal doon ah. Tinitigan siya nito na masama na para bang may krimen siyang nagawa. Kaya ka ba ginutom, Ted, dahil nag-ano kayo? Magtapat ka sa akin. Hindi pa ba sapat si Kuya Adam? Si Mang, asik niya rito. Ano bang pinagsasabi mo? Totoong nagugutom ako. I will cook for you. O tulingon silang dalawa ni si Mang nang mula sa likuran nagsalita si Adam. May maliit ng ngiti sa labi na nakadagdag na naman ng pogi points nito. You can rest now, si Mang. Dugtong pa nito na mapabaling ang tingin nito kay si Mang. Sana all. Pang-asar naman ni si Mang sa kanya, tsaka nagpaalam mapapasok man sa silid na inuuko pa nito. Bumaling siya kay Adam na naglabas ng hotdog, bacon at 2 itlog sa ref na mukhang magluluto nga talaga. Ba't ang dami mo naman yatang lulutuin? Kuryosong tanong niya. Tsaka aware ka naman siguro na gabi na? Pero bakit pang breakfast yata ang lulutuin mo? Hindi pa kasi ako nakapag-grocery and I'm hungry too. Sabay tayo mag-dinner. Ngitian lang siya nito at saka siya tinalikuran. Naging abala na ito sa paghahanda at pagluluto. Samantarang siya na may walang pakialam na umupo na lamang at nangalumbaba sa lamesa. Kumakalam na talaga ang tiyan niya. Hindi kasi siya nakapag-agahan. Hapon na rin nang magising siya kaya hindi na siya nakapagtanghalian. Nang maluto na ni Adam ang itlog ay kagad niya nung nilapag sa mesa. Kumindat pa ito sa kanya tsaka maring nagtungo sa kalan para sa ikalawang potahe na niluluto nito. Nanuot sa ilong niya ang aroma ng niluto ni Adam, kaya naman mas lalong kumalam ang kanyang sikmura. Hindi na siya nakatiis pa, nanguha na ng tinidor, sabay tusok ng isang pirasong hotdog. Muli na rin sana siyang uupo sa pwesto niya kanina nang mapansin niyang wala ng plato para sa kanilang dalawa ni Adam. Kukuha sana siya ng plato sa lagayan nang mapansin niyang isang plato na lang ang naroon. Napatingin siya sa lababo pero wala pa namang hugasin. Bukod sa isang malaking platong nasa mesa kung saan nakalagay ang mga niluto nito. Napailing na lamang siya at saka hinarap si Adam na nakatalikod sa kalan at abala sa pagpiprito ng bacon. Bakit ang konti ng gamit mo? Seriously, 2 plato, 2 baso, tig-1 kutsara tinidor lang? Anong gagamitin ko? Pinilit muna nito ang kalan at hinango ang bacon sa kawali, tsaka nakangiting humarap sa kanya. I used to live here alone kaya wala akong masyadong magamit. But since dito na kayo ni si Mang mananatili kasama ko, let's buy tomorrow. Paano ngayon? Tiningnan lang nito ang hawak ng tinidor na may nakatusok na hotdog, pati na rin ang platong nasa mesa at ang platong hawak niya, saka maring umiti. Pauunahin na muna kita. Tila nanunuksong sabi nito at pinagina na siya ng upuan. Upo ka na. Akong bahala magsilbi sa'yo habang nahihimbing ang mga anak natin. Mamaya mamasahihin pa kita bago matulog para maayos ka makapagpahinga.
Giit pa nito na ikinangiti niya. Naiiling na umupo na nga siya sa upuang hindi na nito at tinignan ng mga pagkain nasa mesa. Sige nga, matikpan nga ang niluto mo. Tiningala niya si Adam na ngayon ay titig na pala sa kanya. May kung anong naglalaro sa mga mata nito na hindi niya matukoy. Alalahanin mo, nakasalalay sa niluto mo kung makakascore ka sa akin mamaya. She stopped. Her eyes were wide open, and then she saw Adam's lips form a sweet smile. I knew it. My Jessica is still there. Tinurin nito ang tapat ng puso niya, tsaka kumindat. Feels like deja vu. Sa kabilang banda, ako na. Aniya ng tangkang kukunin ni Adam sa kamay niya ang isang plato at tinidor na ginamit niya. I can wash the dishes. Alma naman ito at muling hinawakan ang platong hawak niya. Pinabayaan niya na si Adam na maghugas, total, bida-bida naman to. Enjoy washing. Pangasal niya rito at saka siya nagpaalam. Una na ako sa'yo. Nginidian lang siya nito na kinairap niya naman. Kinatok niya na muna ang pinto sa dating silid ng mama niya kung saan naroon si Simang. Baka kasi may kailangan nito na hindi lang nito sinasabi dahil nahihiya o naiilang. Simang? Nananansyang tawag niya rito mula sa labas. Simang, are you sleeping already? Walang sumagot. Simang, okay ka lang ba dyan? Muli niyang tanong habang kumakatok pero wala pa rin sumasagot. Simang, natuluyan ka na ba? At tulad ng mga nauna, wala pa rin sumagot. Confirm, logto na ang iha. Pumunta na siya sa dati niyang kwarto na ngayon, kwarto na raw ni Adam. Doon na rin daw siya matutulog. Tulad ng sinabi nito, kaya naman kagad na siyang tumuloy sa loob. Pinasadahan niya muna ng tingin ng kama bago niya tinanggal ang lahat ng suot niya. Matagal pa naman siguro si Adam maghugas at kung gusto nitong maligo, may banyo pa naman sa labas. Pagkatuloy niya sa banyo ay kagad niyang inilibot ang kanyang paningin. Nag-iba ng itsura ng dati niyang banyo. May shower na ngayon at may bathtub. Dati kasi timba lang, sapat na. Naiwan siya sa labas ang toothbrush, toothpaste, pati na rin ang skincare niya, kaya naman no choice. Gamit na ni Adam ang ginamit niya. Mabango naman ang sabon at body wash nito, amoy cherry. Nagsipilo na rin siya gamit ang toothbrush nito at walang pakialam tinapon niya yon pagkatapos. Ilang minuto siya na nagtagal sa ilalim ng shower habang kinukuskos ang kanyang katawan. Ngunit nang matapos siya sa kanya lamang naalala ang wala siyang dalang tuwalya. Mariin siyang pumikit at dahan-dahan binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Adam, nandyan ka ba? Pwede bang paabot ng tuwalya? Nanlaki ang mata niya at di nakapagsalita. Nabumungad si Adam sa bahagyang nakabukas sa pinto. Nakangiti ito sa kanya habang may tuwalya nakasampay sa balikat nito. Wala rin tong damit pang itaas habang gray na jogger pants naman ang pang ibaba. Medyo pasapa ang buhok nito talatang bagong ligo. Shems, bakit ang hot niya? Looking for this? Inabot ito sa kanyang tuwalya na kinuha niya naman kaagad. Sinara niya ulit ang pinto at dali-dali tinapis ang tuwalya sa kanyang katawan. Pinasadaan niya rin muna ng tingin ang sarili niya sa salamin, tsaka muling sumigaw. Adam, turn off the light, please. Bumaling siya ng 10. Nang 3 beses sa kanya dahan-dahan na binuksan ang pinto. Na makita niyang madilim na sa labas ay doon na lang siya kumalma. Kahit papano ay hindi niya iisipin pa na baka makita ni Adam ang katawan niya. Kaya lang, OMG, hindi na sa ulo ang ayos ng dati niyong kwarto. Pabulong niyang sabit sa kawalang pakialam na lumakad. Nagulat na lang siya na may humawak sa kamay niya. Kinabig siya papalapit sa katawan nito. Adam? Don't worry, I'm here. I got you. She can feel his body heat. And his warm breath touches her forehead. Are you okay? Halos pabulong na lang tanong sa kanya ni Adam. Naramdaman niyang lumapit ang kamay nito na nakahawak sa kamay niya papunta sa bebang niya. Do you want me to turn on the light? No! Sa kabiglaanan bahagla niya itong naitulak dahil ano pang hilahin siya nito. Pero hindi ang kamay niyang nahawakan nito kundi ang tuwalya. And in one move, nakita niyang kanyang sariling walang balot sa katawan. OMG! Galit at tinulak niya si Adam ngunit kagad nitong nahawakan ng kamay niya. Muli siyang hinila papalapit dito. Please, stay, he whispered. Adam hugs her tight and she can't help but feel awkward. Dumampi ang anong nito sa balikat niya at naaamoy niya ang cherry scent nito.
Damang-daman niya ang init ng katawan nito. Tila naliliyo siya sa marahang pagkapos ng palad nito sa likod niya. Pasting temptation. Ngunit nang dumapo ang palad nito sa bandang tagiliran niya, hindi siya agad nakakilos. Tila natigilan siya sa kinatatayuan niya. Hahawakan na sana niyang kamay niya pero humagpo si Adam sa bewang niya. What is that? Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang isa niyang palad at kagad niyang pinulupot ang isa niyang braso sa balikat nito. You don't have to ask. Ani niya habang isang kamay niya hinawakan ang isang kamay ni Adam. Pinagdandas ng lalaki ang kamay nito sa tagiliran niya kung saan alam niyang nararamdaman itong bilat na naroon. Di niya man makita reaksyon ni Adam pero alam niya nagtataka ito. Pinadapo niya rin ang parad nito sa tiyan niya na may hugis cross na bilat. Bahagya ito natigilan ngunit kalaunan kagad siyang pinangko at inihiga sa kama. Binuksan ni Adam ang lampshade na nasa gilid ng bedside table. Di ganon kaliwanag ang ilaw nun pero sapat na para makita nila ang mukha ng isa't isa. Kagad din tong dumagan sa kanya na akmang tatayo siya. With her eyes wide open, she looked at Adam. Pero imbes na lubungin niya ang tingin niya, hinagkan siya nito na marahan, kaya natigilan ang isip niya. Gumawa siya ng ingay at reklamo dahil hindi niya gustong pakiramdam ng mga labi nito na humahagkan sa kanyang napakaingat. Pakiramdam niya ginagawa na naman to ni Adam, ang pagiging maamo ulit tulad ng dati. Sinubukan niyang itulak siya ngunit pinigilan siya ng kamay nito. Maya-maya naging malalim ang ginagawa nito. Ang mga kamay nito nagsimulang maglakbay sa katawan niya at sa gurat niya, nanginginig siya sa ligaya. Just say stop and I will stop. Bulong ni Adam sa kanya. Hinawakan ng kaliwang kamay nito ang isa niyang hinaharap. Isang mahinang sigaw na naman ang kumawala sa kanyang labi nang magsimulang maglakbay ang kamay nito. Alam niyang di pa doon natatapos ang lahat ngunit wala siyang sinabi. Napapikit siya na mariin nang bumaba ang labi nito sa balikat niya. At nang makarating ang paghagkan nito sa harap niya, tuluyang nawala ang katiting na katinoan sa kanyang katawan. Naging agresibo si Adam. Are you going to stop me now? Ngumisi siya na nakakaloko. You have all the time in the world to do the foreplay but right now, I want to feel good. Do me good, hubby? Di siya nagdalawang salita at saglit lang natagpuan niyang lalaki sa pagitan ng kanyang mga paa. Kapag nailagay ko na ito, hindi mo na ako mapipigilan? Nakahinga siya na maluwag. Tila ba nahihirapan to nagtitimpe and she can't stand looking at him with that expression on his face. He looks flustered. Sinalubong niya ang mga mata nitong mariing nakatitig sa kanya, tsaka nakabuo ng desisyon. Go on, she urged at mukhang naiintindihan naman ni Adam ang tinatanong niya. Just for tonight. Only for tonight. Sa kabilang banda, nakagat ni Jessica ang labi niya na magsimula na si Adam na pag-isahin ang kanilang katawan. Kalahati pa lang yon pero pakiramdam niya, mawawala na siya ng malay. Akala niya OA lang iba na nagsasabing masakit sa una pero hindi pala. Masakit pala talaga na pakiramdam na yon. Wala siyang ideyang ganon katindi ang sakit na mararamdaman niya dahil di naman nila ginawa ni Adam ang ganito dati. But she was surprised. Akala niya kasi na iwala niya ng pagkabirhen nung nakidnap siya. Na baka sa dami na nangyari sa kanya nang di niya namalayan, baka nakuha na rin ng mga walang puso na sindikato ang pinakaingatan niya. Pero hindi. And thank God, hindi pa pala. Muli siyang hinagkan ni Adam sa labi. Hinawakan din itong isa niyang binti. Nasobrahan ba ako? Nag-aaral lang tanong nito. Hindi niya alam kung makakasagot pa ba siya. O kung ano bang isasagot niya rito? OMG, it was too painful. Pero ano pa ba ang magagawa niya kung nilagay niya ng lahat? Tell me if you really can take it. Ano pang silbi ng paghinto mo kung nailagay mo ng lahat? Napakurap-kurap si Adam na tila ba nagtataka sa kanya. Umalon din ang lalamunan nito na halatang nagpipigil na nga talaga. Susubukan ko. No need. Agap niya. Kaya ko to. Lilipas din ang sakit. At hindi po pwedeng gano'n na lamang. Masakit na masakit pa rin. Pero unti-unti na naman niyang kinakaya. Sinasalubong niya na marahang paggalaw ni Adam sa kanya na ikinasigaw niya na mahina. Ang kaninang masakit na nararamdaman, napalitan na ngayon ng kaginhawaan. Hanggang makalipas pa ang matagal na sandali, sabay nilang naabot ang sukdulan. Nang subukan niyang kumawala, mas sumigpit lang pagkakayakap ng braso nito sa bewang niya. Adam, stay. Magaang hinagkansa nito sa noo. Don't go. Let us stay like this, my love. Sa pagod at unti-unting paghila sa kanya ng antok, di na siya nakapagreklamo pa. Aminado rin siya na gusto niya mahigpit na pagkakayakap ito sa kanya. Pakiramdam niya ligtas siya na walang sino mang po pwedeng kumuha at manakit sa kanya. Mihilig niya ang mukha niya sa balikat ito
hanggang gupuin na siya ng antok. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, malinaw na narinig niya pang sinabi nito na naghatid ulit sa kanya ng takot. I never stop loving you, my sweet. Jessica's POV. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Jessica. Bagya pa siya nagtaka na maramdaman niya ang panatag na paghinga ng kinahigaan. Nang daan-daan siya magangat ng tingin, nakita niya ang payapang mukha ni Adam na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan niyang binaklas sa mga braso nitong nakayakap sa kanya, tsaka siya maingat na tumayo. Napanguwi siya na maramdaman niya ang pagsakit sa pagitan ng hita niya, pati na rin ang likod at balakang niya. Bagaring nanginig ang mga binti niya na talaga namang nagpahirap sa kanya. Tunay ngang ligaya ngayon, iyak bukas ang peg ng mga babae, halos katatapos ng makipagsalo. Matapos ang ligaya, peste, hirap naman ang kapalit. Ganun pa man, pinilit niyang tumayo at ika-ika, lumapit sa kanyang maleta. Maingat niyang binuksan yon saka kumuha ng pajama at t-shirt. Di na siya nagsuot pa ng panloob dahil pakiramdam niya. Mas lalo lang sasakit yon kapag sumagi doon ng tela. Sinuot niya rin ang choker at wristband niya saka maingat na bumalik sa kama. Hindi pwede na magisingan niya si Adam na walang saplot at baka matakot to kapag bumunga dito ang katawan niya. Tumagilid siya takmang hahaplusin sana ang pisngi ni Adam nang bigla siya nitong kabigan at niyakap siya na mahigpit. The feeling was so familiar that she does not want it. Samot-saring emosyon na lumukob sa kanyang puso hanggang sa muli siyang hilahin ng antok at muling makulong sa bisig ni Adam. Hindi niya naman maamin sa kanyang sarili, pero sa bisig nito doon siya nakontento. Adam's POV. Masakit na sa balatang sinag ng araw na tumatama sa binata nang magising si Adam. Ganun pa man, di niya magawang kumilos mula sa kinahigaan niya. Dahil ayaw niyang maistorbo ang kanyang payapang pagtulog ni Jessica sa kanyang tabi. Nakunan to sa braso, habang nakayakap pa makinis itong braso sa bewang niya. Bahagyang nakaawang ang natural at mapapula nitong labi at talatang nasa kahimbingan pa ng pagtulog. Napangiti siya nang hawakan niya ang pisngi nito at nagsalubong ang mga kilay nito. Napakaganda niya at gusto nitong hagkan hanggang sa magising siya na kahit na yata mamanhid at di na makakilos ang braso niya ay okay lang, basta ba nakayakap na at nasa tabi niya si Jessica. He still can't believe that they did it last night, that she allowed her to take her. He knows that she was in pain because that was her first time. Again, he smiled. He was her first, and he will promise that he will also be her last. Hindi siya papayag na may ibang lalaki magmamayari kay Jessica. Dapat siya lamang at wala nang iba pa. Ginawa rin niya ito na mahagang hagkan sa labi at tulad ni Sleeping Beauty na hagkan ng isang prinsipe. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Jessica. Bahagyang kumunot ang noon nito at maring napapikit nang masilaw sa sikat ng araw. Nang muli itong magmulat, nagtataka tong napadidig sa kanya. Hey, good morning. What time is it? She asked with her bedroom voice. Kailangan niya pang kastiguin ng kanyang sarili para lang kumalma. Alam niyang nasasaktan pa to ngayong umaga matapos na nangyari sa kanila kagabi. Pero peste, marinig lamang niyang boses ni Jessica sa mababang tono. Muling nabubuhay ang kanyang kasangga. Natutukso siya. Jessica is a temptation in all caps. Hoy! Kinurot ni Jessica ang tagiliran niya na ikinangawi niya. Tinatanong lang kita pero mukhang naglalakbay ng isip mo sa kung saan. Kakaiba kang kiligin. Tumatayo sa Junjun. Naginit naman ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Kagad siya dumiretso sa balikat ito upang di nito maalala na kinikilig nga talaga siya. But that was a bad move. Naamoy niya kasi ang natural nitong bango at hindi niya talaga mapigilan ng kanyang sarili na gawaran to ng mabilis na hagkan sa balikat. Bahagya naman siyang sinabunutan ni Jessica. Marahang tinulak ang kanya no upang mapalayo rito. Bangon na, nagugutom na ako. Sa sinabi nito, napangiti siya at kaagad na tumayo. Wala na siyang pakialam kung wala naman siyang kahit anong balot sa katawan bago humarap dito. Kahit anong lalaki mga mata nitong napatitig sa kanya. OMG, that was ready for another round? Agap niya rito na mapansin niya na ang tinutukoy nito yung harap niyang nagkasaludo. But who cares? He is proud that he was gifted. Sira? Inirapan siya nito at saka binato ng unan. Magbihis ka nga, hindi ako natutuwa, Adam. Ganitong nananakit ang lahat sa akin. Baka di kita matansya. Maputulan kita ng kaligayahan. Hinila niya ang kumot at yon ang tinapis niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan.
Ngunit napansin niyang pinamulahan ng mukha si Jessica habang naiilang nakatitig sa kumot na hawak niya. Nang tingnan niyang tinitingnan nito, nakita niya ang pulang mansa na ebidensya na siya nga talaga ang nakauna rito. Naparunok siya, tiningnan din ang bedsheet na may bahagyaring pulang mansa. Ganun ba talaga sila kagilas kagabi? Jessica must be really in pain last night. Dapat napakamot maingat siya, ngunit nawalan siya ng kontrol nang hinimok siya nitong kumilos ng mabilis. Can you walk? Nag-aano lang tanong niya rito. Papalitan ko lang ang bedsheet at kumot. She looked shy and awkward to both of them. Pero ano naman ang masama? Asawa niya to at legal silang kasal. Lumayas ka sa harapan ko para makatayo ako. Inirapan ulit siya nito. And don't look at me like that. Like what? Maang niyang tanong. Dito nagsalita kaya naman napangiti na lamang siya habang umiiling. Kumuha siya ng tuwala at tumiretso na sa banyo. Bago niya isara ang pinto, narinig pa niya si Simang na tinatawag si Jessica mula sa labas dahil may bisita raw ito. His brows furrowed. Who could be Jessica's visitor at past 9 o'clock in the morning? Jessica's POV. Saturday morning. Pagkadiretso ni Adam sa banyo, kagad siyang bumalikwas ng bangon. Nananakit pa rin ang likod at balakang niya, pero kaya niya namang kumilos na maayos. Di tulad nung nagising siya para magbihis. Te, gising na ba kayo ni Kuya Adam? Te, naglalabing-labing pa ba kayo? Kanina pa kasi rito sa baba si Kuya Francis. Muling sigaw ni Simang na kinapintig ng sentido niya. Kaya aga-aga naman kasing rumonda ng pasting si Francis at ngayon pa talaga. Pakisabi sa kanya maghintay siya at katatanggal lang. Balik sigaw niya na lamang. Tinanggal niya ang bedsheet at tinitsa sa hamper. Pati kumot nilagay niya na rin doon. Saka siya nagsuot ng pang-ibaba. Makapal naman ang t-shirt na suot niya at maluwag, kaya naman di siya nagabala pang sumuot ng pang-itaas. Nagsuklay lang siya, tiniyaang nakalugay ang buhok niya, saka siya lumabas. Muntik pa siyang mapatili ng pagbukas niya ng pinto, tila nang ngihinalang mukha ni Simang ang bumungad sa kanya. Sinusundan siya nito ng tingin na talaga namang hindi niya nakinaya. What? Singhal niya rito. Ikaw, te, ha? Akala ko ba wala sa nabanggit ko si Kuya Adam sa'yo? Oh, ano? Inis niya pa rin tanong dito na kinangiti nito ng malawak. Bakit pala ngayon ka lang lumabas? Bakit may narinig akong anulong kagabi? Bakit blooming ka ngayong umaga? Nadiligan ka ba, te? Nailamukos niya ang palad niya sa sarili niyang mukha. Wala na talaga siyang magagawa pa sa dalaga nilang kasambahay. Kung ano mang narinig mo, sarilinin mo na lang. At kung naistorbo ka, pwede namang bumalik ka na lang kila mama. Iyahatid kita. Ay hindi, te. Okay na okay lang sa akin. Agap nito at saka mabilis umabrisyete sa braso niya. Dito lang ako sa'yo, te. Ayoko sa San Antonio. Huwag mo akong ibalik doon, promise. Tahimik lang ako. Napabuntong hininga na lang siya sa kakulitan nito. Oo na. Basta wag sana tong makakarating kila mama. Makakaasa ka, ate? Sagot nito. Pero, te, kung nag-aano kayo ni Kuya Adam, para naman po si Kuya Francis. Te, akin na lang si Kuya Francis. Single naman ako. Kinaltokan niya to sa noon na manahimik na. Pagkarating nila ng sala, kagad bumungad sa kanila ang peste niyang kaibigan. May hawak tong bottled coke sa kaliwang kamay, habang chips naman sa kanan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at kagad lumapit dito at saka kinuha ang coke at chips sa kamay nito. Pinangalahati niyang coke at walang pakialam. Nanilanta ka naman ng chips? Ay, peste. Thank you, ha? Eksahiradong sabi nito na masama ang tingin sa kanya dahil kinuha niyang pagkain nito. Ako ang bumili, ibang kumain. Ako ang bisita pero ako pa nagpamerienda. Salamat sa akin, ha? Sana mabusog ka. Napakadamot mo. Parang wala tayong pinagsamahan, ha? Sagot niya naman. Nang maubos niya ang coke, binalik niya na kay Francis ang bote. Pilit din itong siniksik ang sarili nito sa pang-isang upuan kaya kung saan siya nakaupo. Pakiramdam niya tuloy naglalagutukan ng buto niya at mas lalong kumikirot ang likod ng balakang niya. Ano nga kasing ginagawa mo rito? Singhal niya habang tinutulak to papalayo. Chinecheck ko lang kung nandito ka nga talaga. Sabi kasi ni Tita Judy nakipagbahay-bahayan ka na raw kay Gafford. Kawawa naman siya. Sakit ka pa naman sa utak. Sira. Akmang sasagot pa si Francis nang marinig nila ang pagtikim sa hamba ng sala. Nang magangat sa tingin ang madilim na mukha ni Adam ang bumungad sa kanila. Zup, my friend? Nakangiting bati ni Francis kay Adam. We are not friends. Malamig na sagot naman ni Adam saka tumitig sa kanya. Chips and soda are not good for you early in the morning. Anito. Lumapit to sa kanya, tinila siya patayo mula sa kinauupuan niya. Umupo to sa isa pang isahang sofa kasama siya.
Mahigpit din siya nitong niyakap sa bewang niya upang di na siya makagalaw pa. Huwag kang mag-alala, Paps. Ani Francis na nagpangisi kay Adam habang nangaasar ang bugok. Makapal ang bituka ni Jessica, di yan tatabla ng sakit. Akmang tatayo siya upang sabunutan si Francis pero humigpit ang yakap ni Adam sa bewang niya. Stay beside me. Peste niyong dalawa. Alam niyong single ako sa harap aking maghaharutan? Singhal naman ni Francis saka tumayo. Anyway, Mr. Gafford. Naging seryosong mukha nito habang nakatitig kay Adam. Ipapaalala ko lang na hindi ka nagdedeposito sa account ko. Sabado na ngayon at linggo na bukas. Huwag mo sanang makalimutan. Pagkasabi nun si Francis, bumaling to sa kanya, ngumiti bago tumalikod at lumakad na paalis. Di niya alam kung tungkol sana sinabi nito kay Adam. Di niya rin maintindihan ang usapan ng dalawa. Ganon pa man, nanatili siyang tahimik at di na nang uusisa pa.